Ang sama ng panahon na ito. Kung hindi tayo magmamadali, hindi na tayo aabot sa hapunan. Tumigil. Ay naku, Ate, tingnan mo ako. Parang tao o parang Diyos. Leg. hindi ba ito ang maalamat na paghiling ng titulo ni Huang Daxian? Sa malalim na gubat na ito, talagang nakatagpo ko ito. Sabi ng lola ko, hindi pwedeng basta-basta pakialaman ang bagay na ito. Kung mali ang sasabihin, madaling madamay. Pero bilang isang matatag na materyalistang mahilig sa pagkain, para saan pa ang mga walang kwentang bagay na ito? Tingin ko sa'yo, para kang aking gwapo at magaling at makisig na kasintahang hindi pa kasal. Diyos ko, anong sitwasyon ito? Ay nako, sa bundok Qingyu na ito, marami talagang kakaibang pangyayari. Ako si Lin Xiaoxiao. 5 taon na ang nakalipas. Ako ay isang medyo sikat na food vlogger. Ngayon gagawa tayo ng sweet and sour spare ribs. Sino ang mag-aakala biglang nagkasakit ang nanay ko at na ospital? Kahit ibenta ko na ang lahat, hindi ko pa rin mababayaran ang napakamahal na gastusin sa ospital. Sa oras na wala akong pag-asa, Siya ay dumating. Binigyan niya ako ng pera sapat para iligtas ang buhay ng nanay ko. At ang kapalit ay ang pumunta ako sa bundok Qingyu na ito, magpatakbo ng isang restaurant na malapit nang magsara sa loob ng 5 taon. Pero hindi ko inaasahan na sa unang araw, naranasan ko ang isang pambihirang bagyo na minsan lang sa 1,000 taon. Nang maglaon, nalaman ko na ang bagyong iyon ay nagdala sa akin sa ibang mundo. Sa loob ng 5 taon na ito, mag-isa akong nanatili sa liblib na lugar na ito. Maliban sa kalan, ang mga maliliit na nilalang na ito lang ang kasama ko. Ang malaking ibon na napulot ko ng nagkataon ay isang nabigong pagdaan sa pagsubok ng sinaunang Chongming na ibon. Bakit mo ako iniligtas? Ang tangang usa na muntik nang mahulog sa bangin ay may dalang sinaunang dugo ng hilagang silangan na mahiwagang hayop. Ang matakaw na maliit na soro ay ang dating Panginoon ng Qingqiu Nine-Tailed Sky Fox. Akala ko sila ay karaniwang hayop sa bundok. Hindi ko alam na sila lahat sa mundong ito. Ang supremong halimaw. Nakakagalit. Ilang daang taon na pagsasanay ay sinira ng isang salita lang, gwapo at elegante. Asawang gwapo at mapang-akit. Pananagutan mo ito kung hindi ko ito ipaghiganti. Ako si Huang Yukai. Sumusumpa akong hindi na ako magiging halimaw. Tiis lang. Limitado ang resources sa bundok. Sabaw lang ang maibibigay. Buti na lang gumagaling na ang sugat. Maganda ang paggaling. Hindi ito ordinaryong pagkain. Ito ay supremong banal na gamot. Ang ginintuang liwanag ng merito ni Xiao Xiao ay kayang lunasan ang sugat na dulot ng makalangit na pagsubok. Maganda ang buto. Tuwid naman. Dagdag pagkain para sa'yo. Sabaw ng ulo ng isda ngayon. Kung kaya, patuloy na kumain ng luto niya. Walang dahilan para hindi makabalik sa rurok. Huwag gumalaw tableta pampatunaw kahapon, hindi ba? Nagnakaw ka na naman ng patatas na niluto sa bakal na kaldero. Masarap. Mas masustansya pa kaysa sa daang taong pulang prutas. Tuwid naman ang buto. Sa loob ng 15 araw, matatanggal na. Huwag mong kakamutin. Ingat baka maging baluktot. Ikaw talaga stable ang vital signs, pero ang mga balahibo, ang daming nalaglag. Mukhang kailangan pa magluto ng masarap para sa'yo, para bumalik ang lakas. Nasaan ang mapahamak na kusinero? Lumabas ka! Ako ito! Batang lalaki. Ang lamig ng panahon, naliligaw ka ba? Pasok ka? Baka magkasakit ka. Huwag kang magkunwaring close. Ikaw ang sumira ng pagsasanay ko. Ngayon, pananagutan mo ito. Ang babaeng ito ay nakakainis, pero ang mga hayop sa restaurant ay inosente naman. Hindi pwede kung hindi ko ito ipaghiganti. Hindi ko madaig ang demonyo sa loob ko. Ako ay isang tunay na lalaki. Paano nangyari na sa isang salita mo lang? Ay, nakatakda na ang aking buhay. Sino itong binatang walang galang? Walang modo. Matagal nang hindi nakakita ng batang ganito katapang. Kaninong anak ito? Laging gusto itaob ang mesa ng iba. Ay! Ang gwapo ng itsura niya! Sayang! Walang pakialam! Hindi pa ako busog! Ang luto ni Xiao Xiao? Ikaw pa ang naunang gumulo? Matagal nang hindi nakakita ng napakasariwang dilaw na balat. Aba, galawin mo ang aking nakababatang kapatid?
Mukhang sawa ka na sa buhay. Si Xiao Xiao ang aming tagapagligtas. At ito rin ang Qingyun Mountain ang nag-iisang kusinera. Kung maglalakas loob kang saktan siya kahit kaunti, O itaob ang kanyang kaldero. Gagawin ko ang iyong panakip sa liig. Bata, anong nangyari sa'yo? Nalito ka na ba sa gutom? Bata, sino ka ba talaga? ako ay iyong gwapo at kaakit-akit, asawang hindi pa kasal. Tingnan mo yung mukha mo. Marunong kang bumola. Dahil nandito ka na. Tadhana ito. Buti na lang kulang ako ng tulungan mo akong kunin ang manok, hindi yung ibon, at linisin. Masyadong malala ang sugat. Ang mga balahibo ay sunog. Nakalabas na ang laman. Kailangan agad na alisin ang mga patay na sunog na bahagi at linisin. Kung hindi, tiyak na mahahawa at mamamaga. Oo, iyon nga. Ikaw na lang ang gagamitin ko. Hindi ito paso, ito ay pagkabigo sa pagdaan, sa pagsubok na iniwang sugat mula sa parusa ng langit, paraan ng isang mortal. Paano gagaling? Ang sugat na ito ay may natitirang kapangyarihan ng pagsubok. Hindi man lang maaaring kuskusin ang kutsilyo. Hawakan mo lang, masusunog ka sa apoy ng kidlat. Ang kusinerang ito, mukhang sayang lang ang pagod. Ano ito? Mukhang ordinaryong kusinero ay mayroon palang napakalalim na gininto ang liwanag ng kabutihan. Ang mortal na ito, saan ba talaga siya galing? Hugasan muna natin ang mga sunog na parte at linisin ng maigi. Diyos ko, ito ay pagpapanumbalik ng banal na balahibo. Ang mga pangunahing balahibo ay naputol. Kailangan nating ituwid para gumanda ang paglipad niya. Ang ganitong paraan, talaga bang gawa ng isang mortal? Lagyan natin ng aking sikretong herbal na pamahid. Ayos na. Ang pamahid na ito ay may sobrang lakas na espiritual na enerhiya. Sa wakas, nailigtas ang kanyang buhay. Ang ganda ng balahibo na ito, wala na dapat masamang mangyari. Sino kayang Diyos ito? Ay, sira, uulan na. Nakabilad pa ang mga pickles ko. Yung asawa kong hindi pa kasal, manatili ka lang sa loob. Kukunin ko ang mga pickles. Ito ang parusa ng kidlat, malapit nang magtagumpay ang master. Hindi pwede, hindi siya dapat makakita. Walang laman ng lamesa. Sandali, wag muna pumasok. Wag pumasok. Ano ba yan? Ang lakas ng ulan sa labas. Hindi ba tayo mababasa? May tradisyon kami. Bawal pumasok ng bahay. Kapag may kidlat, baka mahila ang kidlat sa loob. Saan mo naman nakuha yan? Hindi naman ito bubong na bakal. Ay, kahit kahoy, bawal din. Basta bawal. Natatakot ako. Samahan mo muna ako sa labas. Kuya, bilisan mo. Ang lakas ng babaeng to. Hindi ko na siya mapigilan. Makinig kayo mga halimaw, gumawa ng hadlang. Takpan ninyo ang langit na ito. Bakit nagmamadali? Parusa lang ng kidlat yan. Bilisan ninyo. Huwag mag-aksaya ng oras. Tingnan mo, umuunti na ang ulan. Hindi naman nakakatakot. Ang mga kabataan ngayon, parang... Oo, tama ka. Tama ang lahat ng sinabi mo. Kanina, nakita ko sa loob ng bahay. Natakot ang mga alaga kong hayop. Nanginginig silang lahat. Puntahan mo sila at aliwin. Ang mga maliliit na ito, ang liit ng loob. Huwag kayong matakot. Normal lang ang kulog at ulan. Kapag tumigil na ang ulan, lulutuan ko kayo ng sweet and sour pork para kumalma. Kung hindi dahil sa maliit na kutsara, tiyak na patay na ang Feng Huang ngayon. Ang kabutihang ito, hindi ko makakalimutan. Ate, yun ay, ang kidlat ng pagsubok ng ibong Diyos. Sa bundok ng Qingyun na ito, mayroon palang ganoong kakaibang hayop. Kailangan nating iulat agad sa sekta. Huwag mag-alala, nakababatang kapatid. Hindi mo ba alam na puro kayamanan ng ibong iyon? Ang balahibo ay pwedeng gawing damit. Ang buto ay pwedeng gawing sandata. Ang dugo naman ay sangkap para sa mahiwagang gamot. Kuya, ang pagsubok ng ganyang hayop ay may dahilan. Kung basta tayo aatake, baka magkaproblema. Ang hayop na nakakaakit ng ganyang kidlat ay hindi pangkaraniwan. Kami lang tatlo, kakayanin ba talaga natin itong supilin? Hindi mo alam, nakababatang kapatid na si Yanji. Ang ibong iyon ay bagong tapos sa pagsubok. Malamang malubha ang sugat. Ito ang pinakamahina niyang sandali. Ito ay isang pagkakataong bigay ng langit. Dahil tayo ang nakakita, ito ay dapat ating swerte at tadhana. Ang sobrang kakaiba naman nito. Ilang sandali lang, biglang tumubo ang balahibo. At makintab pa, ang bilis ng paggaling ng mga mababangis na hayop. Ganoon ba talaga sila kabilis? Oh,
Naging engkanto na ba ang mga manok sa Qingyun Mountain? Iyan ang sinaunang Chongming bird. Dagdag pa ang iyong libreng tila makakapal na bertud na pagkain. Kung hindi ito gumaling agad, iyon na ang kakaiba. Ang pinuno ng lahat ng Demon King ay naglalambing sa isang ordinaryong tao. Hindi ba siya natatakot na pagtawanan ng mga matatanda? Kanina ay abala ako. Hindi pa kita natanong. Bata, saan ka nakatira? Takip snow ang daan. Bakit ka nag-iisa sa lubak-lubak na bundok na ito? Pumunta ako rito para makipanuloy sa kamag-anak. Ngunit naligaw ako. Makipanuloy sa kamag-anak? Sa bundok na ito? Iisa lang ang kainan ko. Ano ang pangalan ng kamag-anak mo? Tutulong akong magtanong. Ate, wag mo akong paalisin. Dapat kang maging responsable sa akin. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Bakit ako magiging responsable sa iyo? Ako ang Yellow Weasel na sinira mo ang kultibasyon sa isang salita. Kung paalisin mo ako, kapag umuwi ako, babaliin ng tatay ko ang mga binti ko. Totoo ba? May ganoon palang patakaran sa inyo? Totoo, walang duda. Kung may kasinungalingan ako, suntukin ako ng kidlat. Maliit lang ang posibilidad. Wala kang ang mapuntahan ngayon. Wala akong mapuntahan. Kapag bumaba ako ng bundok, siguradong hulihin at patayin ako. Ate, sa tingin ko, mabuti kang tao. Pakitulungan mo akong manatili. Kaya kong magtrabaho. Maghain, maghugas ng pinggan, magputol ng kahoy, magpakain ng manok. Magaling ako sa lahat. Bigyan mo lang ako ng pagkain. Sina? Sa totoo lang, kailangan ko ng tagapaglingkod. Pwede kang tumulong pansamantala. Walang sweldo, pero may pagkain at tuluyan. Salamat ate. Ate, para kang diyosa. Sa wakas, nakapasok ako. Nagtiis ako ng kahihiyan. Sa kalaunan, makikita mo ang galing ng asawang hindi mo pa nakikilala. Doon, ayon sa Compass, ang napakalakas na aura ng sagradong ibon sa huli ay nawala sa posisyong ito. Kuya, mukhang ito ay isang ordinaryong kainan ng tao. Wala akong maramdaman na kahit anong demonic energy. Masyadong tahimik. Kainan ng tao? Pagkatapos ng pagsubok ng banal na ibon, tiyak na sobrang mahina ito. Tiyak na gumamit ito ng isang bagay na ilusyon para magtago at magpagaling dito. Hayaan mong gamitin ko ang aking espiritual na pandama. Siguradong hindi siya makakatakas. Totoong isang maliit na ibon. Mukhang nabigo ito sa pagsubok. Malaki ang nabawas sa kanyang lakas. Bumalik ito sa orihinal nitong anyo. Mag-ingat kuya. Ang babaeng iyon ay walang pagbabago ng lakas. Ngunit payapa ang kanyang aura. Mukhang may kakaiba. Isang ordinaryong tagaluto lang. Walang dapat ikabahala. Hulihin muna natin ang banal na ibon at iuwi para ibigay sa pinuno para gawing elixir. Hindi ito isang ordinaryong demonyong ibon na kakatapos lang magsubok. Karaniwang demonyong ibon, ito ang hari ng mga demonyo. Kailangan nating tumakas agad. Dapat tumakas. Kung hindi, mamamatay tayo dito. Bini-bini, huwag mong sisihin si kuya sa pagiging malupit. Kung kasama kayo, sa tingin ko ay hindi ako makatakas. Ate, si Sir Huo Yunsi. Iniwan niya tayo. Huwag ka nang umiyak. Tumakbo na tayo. Samantala ang hari ng mga demonyo ay hindi pa tayo hinahabol. Mag-ingat. Anong lugar ito? Ito ba ay isang ilusyon? Ate, tingnan mo roon. Gusto mong manakit ng tao. Huwag kang magmadaling umalis. Bago kumain, gusto kong kumain ng pampaganya. Isang merienda na dumating sa akin. Bakit hindi ko ito kakainin? Espada ng apoy. Go! Ate, talaga bang mamamatay tayo dito? Masarap. Pero may konting damikit sa ngipin. Susunod. Oras na upang subukan ng pangunahing putahe. Tigil. Kuya, ang dalawang ito, mga babaeng walang takot sa kamatayan. Naglakas loob na siya sa atin si Xiao Xiao sa espiritual na pandama. Gusto ko lang, bigyan sila ng kaunting leksyon. Pwedeng leksyon, ngunit hindi dito. Kung maramdaman niya na may namatay malapit sa restaurant, tiyak na mababahala siya. Pero, Walang pero. Itigil mo ang iyong kapangyarihan. Huwag mong guluhin si Xiao Xiao. Hari ng mga demonyo, Ginoo, ako ay isang disipulo ng banal na apoy. Ang aking guro ay isang dakilang cultivator sa yugto ng infant soul. Kung papatayin mo kami, Ginoo, tiyak na hindi ito papatahimik ang banal na apoy. Kapag nangyari iyon, ang hukbo ng sekta ay darating. Kahit na ang iyong kapangyarihan ay umabot sa langit, malamang ay... Banal na apoy? Napakalakas ng kayabangan.
isang maliit na sekta lamang ng mundong ito, ay may lakas ng loob na banta ako? Kuya, ito dalawa, mga babaeng mayabang. Dahil taga Shenhua men sila, kaya hindi na sila pwedeng itago. Lunukin na lang. Para matapos na. Lunukin na sila, ang Shenhua Men. Tiyak na hahanapin sila sa pamamagitan ng life token. Dadating sila rito. Eh ano naman, kung may dumating, lulunukin natin. Kung dalawa, lulunukin din natin. Wala pa akong kinakatakutan. Tanga. Kung maakit ang mga iyon, gagawa ng gulo. Tiyak na magdadala ng problema kay Xiao Xiao. Pero hindi rin naman natin sila basta-basta pakakawalan. Kung babalik sila at magsasalita ng kung ano-ano, mas malaking problema yon. Hindi natin sila mapapatay. Hindi rin natin sila mapapakawalan. Kung ganoon, hayaan muna natin sila rito. Dito muna sila, kung malaman yon ni Xiao Xiao, paano ipapaliwanag? Dalawang buhay na tao, hindi naman natin masasabi na, sila ang mga stock na pagkain na nahuli natin. Sinong nagsabing stock na pagkain sila? Patahimikin muna natin sila. Hayaan si Huang Yukai, yung lalaking iyon, ang magpaliwanag kay Xiao Xiao. Anong ingay iyon? Parang may narinig ako. May sumisigaw sa labas. Wala. Wala naman, tiyak na malakas lang ang hangin. Nagkamali ka ng dinig. Ano iyon? Tiyak na ito ay sa dalawang iyon. Yun. Narinig ko sa kapitan ng baryo sa ibaba na sinabi, kamakailan, maraming tao, nakabihis na maganda, pero parang walang hiya. Ngayon sobrang lamig. Malamang nahimatay sa gutom. Nahimatay sa gutom. Ang galing ng timing. Oo, maulan. Ng niebe. Madulas ang daan. Baka nadulas pa. Natamaan ang ulo. Buti na lang may buhay pa. Pero sobrang lamig na parang ice candy. Ipasok muna natin sila sa ganitong lamig. Baka mamatay sa lamig. Huwag matakot. Ako ang nagpapatakbo ng restaurant sa Qingyun Mountain. Taga saan kayo? Alam nyo ba na bawal mga so dito sa bundok? Eto, alam nyo ba? Mukhang takot na takot sila. Hindi na makapagsalita ng maayos. Ihatid muna natin sila sa silid ng panggatong. Kapag tumigil na ang niebe, ibibigay natin sa baba para asikasuhin. Ako na. Punong guro, mga matatandang kasapi. Dapat nating ipaghiganti ang mga namatay na kapatid na babae. Ipaghiganti sila. Ano ba talaga ang nangyari? Isalaysay mo ng detalyado. Kasama ko ang dalawang kapatid na babae. Nagpunta sa Qingyun Mountain para magsanay. Hinahabol namin ang isang kakaibang halimuyak para humanap ng pagkakataon. Ngunit sa loob ng malalim na bundok, nakatagpo kami ng isang nakakatakot na demonyong hari na nagbabantay ng mahalagang kayamanan. Isang demonyong hari. Ang ganoong nilalang, upang bigyan ako ng takas, lumaban hanggang kamatayan. Sa huli, namatay sila sa kanyang mga kuko. Wala akong kakayahan, hindi ko naprotektahan ang aking mga kapatid. Hinihiling ko lamang na kumilos ang sekta upang patayin ang demonyong hari, makuha muli ang kayamanan, at ipaghiganti ang aking mga kapatid. Isang kayamanang binabantayan ng demonyong hari, tiyak na isang pambihirang bagay. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumating. Sa isang gabi, 2 alagad ng Shenhua sect ang namatay. Kung hindi natin ito ipaghihiganti, paano tayo mananatili sa mundo ng pagsasanay? Punong guro, huwag magalit. Ang sinabi ni Huoyun na sa loob ng Qingyun Mountain, may isang demonyong hari na nagbabantay ng kayamanan, ang kanyang lakas ay hindi masukat. Ang bagay na ito marahil ay kailangan pang pag-isipan. Pag-isipan? Ang pagkakataon ay nasa harapan na, hindi natin ito pwedeng sayangin. Ang demonyong hari ay kakatapos lang ng kanyang pagsubok, tiyak na mahina siya ngayon. Ito ang pinakamagandang oras upang kunin ang kayamanan. Mag-utos, sabihin na ang 2 alagad ay nakatagpo ng isang animal stampede sa kanilang paglalakbay. Tungkol naman sa Qingyun Mountain, ako mismo ang mangunguna. Bit-bit ang mahalagang artifact ng sekta, ang Burning Sky Formation. Pupunta kami kaagad sa Qingyun Mountain. Dapat nating makuha ang demonyong hari at ang kayamanan sabay-sabay. Susundin namin ang iyong utos. Para sa mga namatay na alagad ng Shenhua sect, ipaghiganti sila. At para rin sa katarungan, alisin ang sumasalot sa Qingyun Mountain na makuha muli ang dapat ay sa atin na pambihirang pagkakataon. Patayin ang demonyo, kunin ang kayamanan. Ikalat ang ating kapangyarihan. Lakad. Nagpapanggap na multo. Nakabuo na ang Burning Sky Formation. Kahit anong demonyong hari ka pa, ngayon ay tiyak na mawawasak ang iyong kaluluwa. Ang kayamanan sa akin. Salakin. Kuskos. Ay naku, ikaw talaga. Araw-araw kang nagpapakaligo sa putik. Ang balat mo ay kumapit na. Kung hindi mo ito lilinisan, maaapektuhan ang iyong pagtunaw. Walang kakayahan. Ang ingay.
Magaling silang umarte. Ano ang tinitingnan mo? Patayin na lang natin agad. Huwag hayaan na mapunta sa iba. Ang banal na apoy ay bumaba at sinunog ang lahat. Anong nangyari? Wala ring epekto ang atake natin. Imposible. Palakasin ang output ng espiritu. Gamitin niyo ang lahat ng inyong lakas. Amo, bakit ka pa nakikipag-usap sa mga insektong ito? Hayaan mo akong lumabas at mag-enjoy. Patayin ko na lang sila sa isang hampas. Ang ingay, hindi na makapagpahinga si Xiao Xiao. Hindi na makapagpahinga ng maayos. Huwag mong dudumihin ang bakuran ni Xiao Xiao. Tuyuan, bahala ka na. Mabilis na tapusin. Sige, makintab na. Maglaro ka na. Anong uri ng kapangyarihang ito? Hindi. Sino ba talaga ang ginagalit natin? Anong uri ng nilalang? Ang aking mahiwagang gamit. Wala na lahat. Kakapasok ko lang sa Shenhuo sect. Bakit nangyari ito? Kanina ay pinagod ka, eto. Dagdagan ko ang iyong pagkain. Nabalitaan ko na ang Shenhuo sect ay narito at ang Shuangquan ay lubos na natalo. Ang sekta ay naghinuha. Tiyak na may isang mahalagang kayamanan na lumitaw. Kaya kami ay pumunta upang hanapin ang kayamanan. Ang halimaw na ito ay tiyak na. Ang halimaw na nagbabantay ng kayamanan. Aka, kunin niyo ito para sa akin. Ang yin at yang ay umikot. Ang lahat ay nagkakaisa. Ang aming espada sa hangin ay nawala. 4 na tael ang nagtulak ng 1,000 jin. Lahat sa akin. Lumayo kayo. Talagang hindi kayang lumaban. Sinabi ng kuya. Hindi basta-basta pwedeng pumatay. Kaya kayo ay humiga dito. Magnilay-nilay kayo ng mabuti. Basa, lahat ay basag. Panginoon ng sekta, may masamang balita. Ang matandang elder na pumunta sa Qingyun Mountain. Lahat sila ay lubos na natalo. Ngunit sila ang pundasyon ng aking Xuanji sect. Ang haligi ng aming sekta. Anong uri ng halimaw na sa isang iglap ay nagawa? Supili ng maraming tao. Baka ang nasa sinaunang aklat ng sekta. Ang tala ay totoo. Sa loob ng Qingyun Mountain ay may malaking takot. Mga kabataan ng pamilya, tandaan. Huwag kailanman pumasok ang malaking takot Kahit ang mga matandang elder sa huling yugto ng Golden Elixir. ay hindi makalaban. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong hari ng halimaw na magagawa. Baka isang malaking halimaw sa yugto ng infant spirit. Ang maalamat na nilalang sa yugto ng transformation to spirit, hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maghintay na mamatay kung talagang ganoong nilalang. Ang aking Xuanji sect ay maaring masawi ang buong sekta. Ako ang pinuno ng sekta. Kailangan kong personal na magsiyasat. Tingnan kung sino talaga ito. Ang tahimik. Ang lugar na may pinakamalakas na aura ng halimaw ay dito. Bakit ganito katahimik? Isang restoran ng mga mortal. Baka naman, ang malaking takot ay nagtatago rito. Halika, huwag mag-agawan. May dagdag na pagkain ngayon. Lahat ay may parte. Mga buto ng baboy na bagong luto. Lumapit kayo at kumain. Huwag mag-away. Mayroon para sa lahat. Pagong, dahan-dahan kang kumain. Mag-ingat na huwag mabulunan. Siyam na buntot na mahiwagang Soro, sinaunang hari ng Tigre, mitikong hayop na Paoxiao, ninuno ng Xuanwu, banal na ibon na Chongming. Ito ay talagang limang, maalamat na sinaunang hari ng demonyo. At ang babaeng tagaluto. Wala siyang anumang pagbabago sa kapangyarihan. Sino ba talaga siya na kayang gawin ang 5 ninuno ng hari ng demonyo na ganito sumunod? Kahit handang maging alagang hayop, hindi maaaring maging mortal. Pagbabalik sa pagiging simple. Ito ang maalamat na pagbabalik sa pagiging simple. Tanging sa itaas ng antas ng Huashen. Kahit ang makapangyarihan sa antas ng Liangsu. Heti, saka, lamang ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay ganap na nakatago. Mukhang katulad ng isang mortal Diyos ko. Ang ating Xuanji sect ay nakasira sa isang naglalaro sa mundo. Napakalakas na nilalang. Ito ay isang mapaminsalang sakuna. Kailangan nang umalis agad. Kailangan kong bumalik at buksan ang proteksyon ng bundok na array. Gisingin ang natutulog na ninuno. Kung hindi, ang Xuanji sect ay talagang tatanggalin sa mundo. Ano ang nangyari sa inyo? Baka naman, may mali sa pagsisiyasat. Mali, hindi lang basta mali. Sa bundok ng Qingyun
ay hindi isang ordinaryong hari ng demonyo. Ano ang ibig sabihin nito? Nakita ko mismo ang maalamat na siyam na buntot na diwata ng Soro, sinaunang hari ng tigre, ninuno ng Xuan Wulimang, sinaunang malalaking demonyo. Lahat ay nasa bundok na iyon at umiikot sa isang mortal na babaeng tagaluto. Ang ganoong nilalang, ang Xuanji sect, na pumatay sa aking mga alagad, malamang kailangan lang igalaw ang daliri. Tayo ay nagkasala ng malaking kasalanan. Sa ngayon, may isang paraan na lang. Ang ibig sabihin ng punong guro, hilingin sa ninuno na lumabas sa pag-iisa. Ang ninuno ay nagsasanay upang maabot ang Huashen, halos 100 taon na, kung mababahala ngayon. Malamang, sayang lahat ng pagsisikap, hindi na natin maasikaso iyan. Sa oras ng buhay at kamatayan ng sekta, ang ninuno lamang ang makakapagligtas sa atin. Walang kwenta ang alagad. Si Xuan Jizi ay yumuyukod sa ninuno. Ngayon ang sekta ay nakaranas. Mamakiusap sa ninuno na lumabas sa pag-iisa. Iligtas ang Xuanji sect mula sa panganib. Ano ang nakagambala? Ako ay nasa pag-iisa. Hinihiling ko sa Lao Tzu na iligtas ang Xuan Jizong. Sa Qingyun Mountain ay may lumitaw na isang mahiwagang tagapagluto at nasa ilalim niya ang 5 sinaunang halimaw na hari. Ang mga nakatatandang pinuno ay nasupil na at ang Xuan Jizong ay nasa panganib na. Mga sinaunang halimaw na hari. Isang grupo ng mga hindi nakakita ng mundo. Ang Xuan Jizong ay naitatag sa loob ng 1,000 taon at sa 1,000 milya, ito ang pinakamalaking sekta. Ilang mga espiritu ng bundok lamang ang nagtakot sa inyo ng ganyan. Iyan ay kahiya-hiya sa akin. Lao Tzu, huwag kang magalit. Hindi naman ako walang kakayahan. Talagang ang tagapagluto na iyon ay sobrang kakaiba. Pati ang 5 sinaunang halimaw na hari ay sunod-sunuran sa kanya. Ang taong ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Pakitang gilas lang iyan. Sa mundong ito, mayroon bang tinatawag na nakatagong dakilang tao na magiging tagapagluto sa libis? Marahil ay umaasa siya sa ilang panlilin lang o may mahiwagang kayamanan na nagbabantay sa kanya. Ako ay nagkulong ng 100 taon at naabot ko na ang pintuan ng yugto ng pagpapakadyos. Sa lupaing ito, wala pang sinuman ang makapagpapatakot sa akin. Dahil hindi ninyo ito kayang asikasuhin, ako na mismo ang haharap sa tinatawag na dakilang tagapagluto. Matalino ang Lao Tzu. Gayunpaman, ang taong iyon ay napakalalim. Lao Tzu, dapat ba nating dalhin ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta? Kalokohan. Kahit ang leon ay manghuli ng kuneho, ay gumagamit ng buong lakas. Kunin mo ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta, ang Xuanji Mirror. Ngayon, hindi lang ako magpapatay ng mga demonyo, kundi ang tinatawag na dakilang tao ay tatapakan ko sa ilalim ng aking mga paa at itataas ang kapangyarihan ng Xuan Jizong. Halika, ulitin mo sa akin. Ang 1 at 1 ay 2, 2 at 2 ay 4. 1 at 1. Magaling? Ulitin mo ulit? Ate, pwede ba tayong wag nang mag-aral nito? Ayoko namang maging tenedor de libro. Anong silbi ng pag-aaral ng matematika? Ikaw na bata, bakit ang walang ambisyon, ang walang pinag-aralan ay nakakatakot? Kung hindi mo man lang mabilang kung magkano ang ibinigay ng customer kapag lumaki ang ating restaurant, hindi mo malalaman kung niloloko ka. At saka, kung mag-aasawa ka at ang iyong sariling ari-arian ay hindi mo mabilang, hindi ba ikaw ay mahigpit na kontrolin ng iyong asawa? Hindi ako mag-aasawa. Sasama na lang ako sa iyo. Kahit sumama ka sa akin, kailangan mo ring marunong magbilang. Tumigil ka sa kakatwa, ituloy mo ang pag-ulit. Kung alam ko lang na magiging waiter, kailangan pa pala matuto ng aritmetika. Hindi na sana ako nagtagal. Mas masakit pa ito kaysa sa pagmumuni-muni. Bundok Qingyun. Medyo marami naman ang espiritual na enerhiya. Tamang-tama para sa hinaharap na lugar ng pagsasanay ko. Isa na naman. Mga langgam na walang kamuwang-muwang. Mabuti rin. Dahil nandito na kayo, wag na kayong umalis. Hayaan natin na si Gui Yuan ay magpainit ng kanyang mga buto. Mga maliit na kakayahan. Isang simpleng ilusyon. Gusto mo akong linlangin? Wasan. Matandang walang hiya. Ang iyong determinasyon ay ganyan lang. Dahil gusto mong tumingin sa magagandang babae, panoorin mo ng todo. Halimaw! Lumayas ka! Huwag mo akong hawakan! Hehe, iikot kita ng todo. Walang kwenta. Babalik pa ba? Ang ingay? Mga mapahamak na halimaw, pupulbusin ko kayo. Dumating na sa wakas. Tingnan natin, sino ang nasa likod nito na nangahas mangutya sa akin. 2, 2, 4. Siyam, 81. 1 at 1 ay 2. Siyam, 81.
Isa at isa ay dalawa. Ang dalawa ay nagbubunga ng tatlo. Ang tatlo ay nagbubunga ng lahat. Ang mga salita ay nagiging batas. Ito ay, ang daan ay sumasabay. Sa pamamagitan lamang ng pagtuturo ng aritmetika ay nakakapagpakilos ng mga kababalaghan sa kalangitan. Ipinapaliwanag ang pinakamalalim na katotohanan. Ito ba ay isang nakatagong dakilang tao? Ito ay malinaw na isang tunay na immortal na lumampas na sa mundong ito. Buti na lang hindi ako nagmadaling pumasok. Kung hindi, tiyak na magiging bangkay ako. Isa at isa ay dalawa, hindi tatlo. Paano mo ba kinukwenta ang mga iyan? Makakapagnegosyo ka pa ba sa hinaharap? Ang matandang iyon, palihim na nagmamasid sa labas. Pakiramdam ko'y nanginginig ang aking tigre. Pinalo ang bata, dumating ang matanda. Iniisip nila na ito ay parang spawn point ng mga halimaw. Ang mga walang kamuwang-muwang na langgam na ito, pabayaan sila ay panganib. Hayaan mo akong lumabas, gawin itong pataba. Tijil, Xiaozai, kung lalabas kayo ngayon at gagawa ng kaguluhan, gagawa ng ingay, matatakot si Xiao Xiao. Sino ang mananagot? Ano gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng pabayaang sumilip sa labas. Paano kung pumasok siya at saktan si Xiao Xiao? Para alisin siya, hindi dapat mag-ingay. Ang tanging paraan ay, Mga kuya, kayo, bakit niyo ako tinitingnan? ang iyong personal na espasyo ay maaaring lumamo ng lahat, pumipigil sa lahat ng tunog, dalhin siya roon at alisin, para hindi mapansin ni Xiao Xiao. Sige na, pupunta na ako, okay na ba? Ang taong ito ay napakalalim na hindi masukat. Hindi dapat makipaglaban sa kanya. Mas mabuting umalis muna tayo. Naku, nakita na ako! Anong klaseng lugar ito? Anong demonyo ka? Pumatay ka sa akin? Lumabas ka sa akin, lumayas ka. Kung may tapang ka, lumaban ka ng harapan. Nagtatago, ano bang klaseng kakayahan iyan? Anong demonyo ka? Ang lakas ng loob mo. Ito ay sinaunang hari ng demonyo. Talagang ito ay 5 sinaunang hari ng demonyo. Matandang hayop. Kanina, nanonood ka sa labas. Hindi ba masaya ka? Bakit ka natatakot ngayon? Tingnan mo, takot na takot siya. Nalanta na ang balbas niya. Ang bisita ay panauhin. Bakit hindi ka namin imbitahin sa loob? Parang kami naman ang hindi marunong tumanggap. Tiyaga na ako sa iyo. Mamatay ka. Kuya Chongming, hayaan mo akong sipsipin ang kanyang enerhiya para kay Xiao Xiao, panggatong sa pagluluto. Ay nako, tinuruan ni Xiao Xiao ang dilaw na daga ng aritmetika. Lalabas siya para itapon ng tubig. Kung magtatagal pa tayo rito, mahahalata tayo ni Xiao Xiao. Umalis na tayo. Ay, Manong, anong nangyari sa inyo? Manong, madulas ang daan dito sa bundok. Nadapa ba kayo? Dali, ito ay sarili kong gawang mantika ng baboy. Panlunas sa paso, lamig, at pasa. Mabisa ito. Sobrang epektibo. Pahiran muna ninyo. Ito ay banal na gamot na may walang kapantay na kabutihan. Sinusubukan niya ako. Gusto ba niya akong patayin agad? Manong, huwag kayong gumalaw. Tingnan ko ang sugat ninyo. Huwag po kayong mag-abala, nakatatanda. Wala pong problema sa akin. Ako po ay aalis na. Hoy! Manong, nahulog po ang inyong gamit. Hoy, ang matandang ito. Mabilis pala ang mga paa. Nakakatakot, Lolo, ang Qingyun Mountain. Ano ba talaga ang sitwasyon? Ang nakatatandang iyon, ang lalim ng kanyang kultibasyon, hindi masukat. Kahit ang 5 sinaunang hari ng demonyo ay mga bantay lamang niya. Ipahayag ang aking utos. Simula ngayon, lahat ng miyembro ng Xuanji sect, bawang tumapak sa Qingyun Mountain magpakailanman. Sinumang sumuway, aalisan ng kultibasyon at itataboy sa sekta. Ngunit kung ganito, saan ilalagay ang dangal ng Xuanji sect? Hindi ba tayo pagtatawanan ng mga kapwa natin kultibador? Kung ikukumpara sa kaligtasan ng sekta, ang dangal ay walang silbi. Gusto mong mamatay, huwag mong isama ang buong Xuanji sect. Susundin ang utos ng lolo. Gumalaw ang bituin ng Zhu Wei. Nagpakita ang magandang tanda. Ang direksyong ito ay bundok Qingyun, ang sagradong usa. Lumitaw sa bundok Qingyun. Sinaunang sagradong usa. Dapat itong iulat agad sa kanyang kamahalan. Ang ibig mong sabihin, ngayon ang mga sektang kultibasyon ay hindi nangangahas na tapakan ang bundok Qingyun. May isang mataas na antas na sagradong usa, sagot sa kanyang kamahalan, tunay at tiyak. Ipinapakita ng astrolohiya, ang halimaw na ito ay may nagliliyab na magandang enerhiya. Kung ito ay maiuwi sa imperyo, tiyak na mapoprotektahan ang dakilang yan at umunlad ang kapalaran ng bansa. Ang dakilang yan mula pa noong sinauna ay itinuturing ang sagradong usa bilang magandang tanda at dapat itong igalang ng lahat. Ipadala ang aking utos, agad na magpadala ng isang pangkat ng mga sugo, magdala ng mga mamahaling regalo
pumunta sa bundok Qingyun at tiyaking ang pambansang magandang tanda na ito ay maiuwi sa kabisera. Ayos, malakas ang tibok ng puso, at gumaling na lahat ang mga sugat. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang magandang balita. Gumaling na lahat, ganap ng kwalipikado, para makalabas ng ospital. Kapag bumuti ang panahon sa mga susunod na araw, ihahatid ko kayo pabalik sa loob ng bundok Qingyun. Bawat isa ay umuwi, bawat isa ay magkita sa kanya-kanyang ina. Ay naku, hindi ko na kaya. Ang sakit. Ay, parang nabali na naman ang binti ko. Sakit ng ulo. Sobrang sakit. Tiyak. Dahil hindi ako nakakain ng braised pork ribs kahapon. Kayo? Nagkasundo ba kayo? Sige, tigilan nyo na ang pag-arte. Utang ko sa inyo tig-iisang Oscar. Alam ko na ayaw nyo akong iwan, pero wala tayong magagawa. Kayo ay mababangis na hayop. Dapat kayong bumalik sa bundok. Ang espesyal na sugo ng dakilang yan, sa utos ng kanyang kamahalan, ay pumarito upang tanggapin ang pagbabalik ng sagradong usa at dumalo sa pambansang piging. Dakilang yan? Pagsasama-sama? Hindi kayo ordinaryong hayop? Ito ba ang maalamat na nakatagong Diyos ng pagluluto? Nakababata, binabati ko ang nakatatanda. Nakatatanda? Ako ba ang tinatawag mo? Kusinero lang ako na nagpapatakbo ng restaurant? Isang kusinero na kayang yakapin ang sinaunang sagradong hayop ng payapa. Nagbibiro ang nakatatanda. Ang pagdating ko ngayon ay sa utos ng dakilang yan, kanyang kamahalan, upang tanggapin ang kaanak ng sagradong usa na ito at ibalik sa Royal City National Treasure Garden upang maginhawa. Tingnan ninyo, ito ang espesyal na inihanda ng hari para dito, ang mga bihirang kayamanan at pinakamataas na sangkap. Kapag pumayag itong sumama sa amin, mula noon ay magiging walang alalahanin sa pagkain at damit, may personal na tagapag-alaga, at masisiyahan sa karangalan bilang pambansang sagisag. Abaw, tingnan mo, may dumating para sunduin ka. Sabi nila may kaanak ka sa Royal City, at may mga masasarap na pagkain na hindi mo mauubos. Ang akin, medyo simple lang. Ikaw ay isang hayop, hindi dapat nakakulong sa maliit na restaurant na ito. Gusto mo bang bumalik at tingnan? Bagamat maganda ang mga alay na iyon, hindi ito kasing sarap ng sweet and sour pork na ginawa ni Ate Xiao Xiao. At saka, kung aalis ako, sino ang magpoprotekta kay Ate Xiao Xiao? Baliw na bata. Sige, wag na lang. Pasensya na, ayaw talaga niyang pumunta. Kung ayaw niya, hindi ko siya mapipilit. Huwag ka nang manghihikayat, ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumating. Mahirap bilhin ang kalooban niya. Kung ganoon, hindi rin ako magpipilit. Talagang mayabang, ayaw sa mabuti, gusto sa masama. Mabilis na sumakay ng kabayo at magmadaling pabalik sa palasyo upang maghatid ng mensahe. Sabihin na ang banal na usa ay nalinlang ng mangkukulam at tumangging sumunod. Hayaang magpasya ang kanyang kamahalan. Hayaang magpasya ang kanyang kamahalan. Opo. Walang katwiran. Sa ilalim ng langit, lahat ng lupa ay pag-aari ng hari. Ang gusto ko, hindi ko pa ito nakukuha, pambansang alagad. Narito po ako. Ipadala ang aking utos. Tipunin ang lahat ng alagad ng hari. Siguraduhin ang banal na usa ay mahuli para sa akin. Kung may hahadlang, kasama na ang nagluluto. Sundin ang utos. Nasa unahan lang ang maliit na restaurant. Mukhang mali ang impormasyon. Wala man lang disenteng proteksyon sa paligid. Isang simpleng babaeng taga-bukid lamang. Diretsyong kumilos, kunin ang banal na usa at umalis. Kilos. Bumagsak. Naku, may tambangan. Sinabi ko ng ayaw ko. Ayaw. Pero pumunta pa kayo. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Ito ang banal na usa, hindi ito nasa yugto ng espiritu. Mali. Ano ang antas nito? Mabilis na iulat sa kanyang kamahalan na may malaking panganib dito. Hindi tayo makakalaban. Tatlong pinakamataas na alay sa yugto ng Yuanying tubig ni isang suntok ay hindi nila mahawakan. Marahil ito sa bundok ay nakatanggap ng ilang kapalaran ay may ganitong kahanga-hangang kakayahan. Ang mahiwagang usa ay may ganitong nakakatakot na lakas. Kung maaaring gawing elixir ang kanyang laman at dugo, ang aking kakayahan ay tiyak na makakawala sa tanikala. Kamahalan. Ang mahiwagang usa ay may hindi masukat na kakayahan kung biglang umatake. Baka desisyon ko na, huwag na kayong manghimok, pambansang mago. Ikaw mismo ang manguna. Pamunuan ang kalahati ng mga piling mandirigma ng kaharian. Dalhin ang pinakamahalagang kayamanan ng kaharian. Siguraduhing mabuhay itong dalhin sa akin. Sundin ko ang utos, mag-utos na magkampo. Alamin muna ang tunay na pagkakakilanlan ng kusinera at halimaw, saka kumilos.
Hayaan akong makita kung ano talaga sino ang Diyos na nagpapanggap na supernatural. Ikaw ito. Kagabi. Hindi ba tumakas ka ulit at nagliwaliw? Bakit ka nanghihina kaninang umaga? Uminom ka ng mainit para painitin ang tiyan. Anong tinitingnan mo? Hindi maganda. Ang mahiwagang usa na ito, anong antas ba? Kahit isang tingin lang, ay may ganitong banal na kapangyarihan pambansang mago. Ang lakas ng halimaw na iyon ay nakakatakot. Kung susugurin, baka. Hindi pwedeng sugurin. Kung gayon, gamitin ang talino. Ang lahi ng Diyos na usa ay pinapahalagahan ang pagkakaibigan, lalo na sa kanilang mga kauri. Ilabas ang ilang na dinala mula sa lihim na lugar ng kaharian bata pang mahiwagang usa. Malapit sa hawla itayo ang siyam na langit na array ng pagkulong sa halimaw. Sigurado akong lalabas iyon. Walang kamalay-malay na nilalang. Nangangahas gumamit ng ganitong mababang paraan. Ang mga tao sa labas, talagang hindi mabuti. Hindi nila pinatawad ang bata nating lahi. Huwag mag-alala. Ganitong maliit na eksena, ako na ang bahala. Anong nangyayari? Lindol! Ano ito? Ano to? Saan ba to? Kayo, ano ba ang gusto ninyong gawin? Kumpara sa inyo, mga mukhang tao ngunit mababang loob, kung ikukumpara ako ay mas mukhang mabait at maawain. Sabihin mo, bakit kayo matigas ang ulo na hulihin si Abaw? Ang sinasabing pambansang kayamanan ng kaharian. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ko, Matigas pa rin ang bibig mo? Gusto mo bang ituring kayong basura at tunawin kayo? sabi ko, sasabihin ko na lahat, huwag mo akong patayin! Wala talagang National Treasure Garden, peke lang iyon. Itinuturing na pambansang kayamanan para pagtakpan ang totoo. Para madaling manggolekta ng mga diwata usang galing sa iba't ibang lugar at ikulong sila sa lihim na lugar at paulit-ulit na kukunin ang kanilang dugo at esensya hanggang sa maubos sila. Pangahas kayong abihin ang aking lahi. Anong galing ng dakilang yan na kaharian? Anong galing ng pambansang kayamanan? Abao, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong iligtas ang aking mga kababayan. Gusto kong wasakin ang palasyo ng dakilang yan. Sige, dahil gusto ni Xiao Xiao na umuwi sila, tulungan natin sila. Dapat matagal na ito, ang bagal ninyo. Ako, Lao Xiao, ay hindi na makapaghintay. Ito naman ay mas mabuti. Wang Yukai, paano mo kinakalkula ang mga ito? Bakit parami ng parami? Hindi kalmado ang isip mo? Wala. Nag-iisip lang ako sa maliit nating kainan, ilang mesa pa ba ang madaragdag? Dagdagan ng mesa? Ibig mong sabihin si Abao ay nagdala ulit ng mga kaibigan? Isa lang ito sa atin? Mamaya, hindi na lang iisa. Para hindi mapansin ni Xiao Xiao ang kakaiba, kailangan nating tapusin ito ng mabilis. Mananatili ako para maglagay ng hadlang. Protektahan ang restaurant. Haharangin ang lahat ng ingay mula sa labas. Tandaan mo, mabilis na umalis at bumalik. Kailangan mong makabalik bago mag-umaga. Huwag kang mag-alala. Ang pangunahing salarin lang. Huwag saktan ang mga inosenteng tao. Ang ganitong uri ng hadlang na gawa sa papel? Gusto mo ring hadlangan ako? Wala pa bang balita mula sa pambansang guro? May nangyari bang hindi inaasahan? May tao ba? Protektahan mo ako. Bilis! Protektahan niyo ako! Huwag mo akong patayin. Ako ang tunay na emperador ng dragon. Tunay na emperador ng dragon? Sa iyong mga kasalanang ito, mas mababa ka pa kaysa sa mga palaka sa imburnal. Mas mababa ka pa kaysa sa mga palaka sa imburnal. Pakawalan mo sila. Ngayon, Pakakawalan ko. Pakakawalan ko na. huwag kang matakot. Ihahatid ko kayo pa uwi. Simula ngayon, ang dakilang dinastiyang Yana. Kung mangahas mang saktan ang isang sagradong usa, wawasakin ko ang lugar na ito. Walang maiiwan,
kahit mga manok o aso. Ito ay, anong nangyayari? Abao, anong zoo ang iyong ninakawan? Anong zoo ang iyong ninakawan? Lahat sila ay mga batang naliligaw. Dinala ko sila pabalik. Sapat ba ang luto mong baboy? Diyos ko, bakit ang payat-payat nila? Tiyak na nagugutom sila? Huwag Yukay, tigilan mo na ang pagbibilang. Bilis! Ang mga sariwang dahon sa kusina at ang dayami ay ilabas mo. At para sa mga mahal na bisita, ang pulbos ng buto para sa sabaw, magdala ka rin ng ilang pakete. Siya. Bilis, nagugutom na ang mga bata. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, siya ang pinakamabuti. Grabe naman, yung mga halimaw sa Qingyun Mountain, ano ba talaga ang pinanggalingan nila? Nagpapasarapan ng bundok ang Xuanji sect at sa isang gabi lang, napabagsak ang emperador ng Dayan. Punong, sabi nila, yung mga malalaking halimaw. Mayroong sinaunang Chongming bird, mayroong mabangis na tigre. Ngayon naman, may balibalitang nine-tailed celestial fox. Kung totoo iyon, yung nasa Qingyun Mountain, Diyos ng kusina. Baka sobrang lakas na niya, umaabot na sa langit at lupa. Kahit sino pa siya, sa tabi ng kama, hindi natin siya pwedeng hayaan lang. Ganitong uri ng nilalang, kung hindi ito magagamit ng ating Swan sect, ito ay isang malaking banta, ipamahagi ang utos. Bumuo ng isang elite exploration team, Na pinamumunuan mismo ng Enforcement Elder. pumuslit sa Qingyun Mountain. Mag-ingat kayo. Nasa unahan na yung Lin Pamilya Pansyon. Itong hamog? Bakit may amoy pabango? Sira, ito ay isang ilusyon. Pigilan ang inyong paghinga. Ate, hindi ko naman noon. Sinadya na patayin ka para sa yaman. Huwag kang lumapit. Akin lahat iyan. Akin ang lahat ng swerte. Sinong mangahas na agawin sa akin? Papatayin ko siya. Ganyan lang ba kaliit ang iyong pananampalataya? At nangahas kang sumilip sa aking teritoryo? Talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Nawasak ang kanyang pananampalataya, nasira ang kanyang espiritu. Ano ba ang nangyari sa kanila? Ni hindi nila nahawakan ang laylayan ng damit ng kalaban at tuluyan na silang nawasak. Nine-tailed fox. Nakita ko ang nine-tailed fox. Ang ganda ng lalaking iyon. Papatayin niya ako. Ano? May nine-tailed fox sa bundok. Punong. Naalala ko ang isang lihim na balita. Ang kasalukuyang pinuno ng Qingqiu, si Hu Mei, ay nagplano at nagtraidor sa kanyang nakatatandang kapatid para makuha ang trono. Iyon ang dating pinuno ng Qingqiu na may dalisay ding dugo, nine-tailed celestial fox. Sa madaling salita, yung nasa Qingyun Mountain, malamang ay ang dating hari na inagawan ng trono. Napakagaling. Ihatid ang aking utos. Agad na magpadala ng tao para dalhin ang balitang ito, palihim sa Qingqiu. Dahil hindi natin siya maaaring galawin, hayaan nating ang mga fox ng Qingqiu ang mag-away. Manood lang tayo mula sa malayo habang nag-aaway sila. Ay nako, ang mga hayop sa bundok na ito parang dumarami pa sila. Kung patuloy silang kumakain ng ganito, ang karinderya natin, mababaon tayo sa utang? Ma'am, wala lang. Tingnan mo, marami pang dumarating sa pintuan mga prutas at pagkain mula sa bundok. Lahat ito ay mula sa mga bata sa bundok na nagbabayad para sa kanilang pagkain. Ang mga batang ito ay talagang magalang. Alam nila na hindi dapat kumain ng libre. May lihim na ulat mula sa Xuanmen Alliance. Naramdaman ang presensya ng dating Panginoon. Ano ang sinabi mo? Si Suli na hindi pa siya patay. Totoong totoo. Nakita mismo ng espiya ng Xuanmen. Sinasabi na ang kanyang lakas mas malakas pa kaysa dati. Nagtatago ng maraming taon. Sa wakas ay nagpakita na ang aking mahal na kapatid dahil hindi ka pa lubos na patay. Ako ang iyong kapatid ay maghatid na sa iyo sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong mawawala ang iyong espiritu. Hindi ka na muling mabubuhay, magpakailanman. Ito ang Qingyun Mountain, hindi naman kasing nakakatakot gaya ng sabi-sabi. Tama po kayo, Ginoo, tayo ay kinatawan ng Panginoon ng Qingqiu. Sino ang maglalakas loob na hindi magrespeto? Dumating ang utos ng Panginoon ng Qingqiu. Utos na ang mga tagapagbantay na nilalang ng Qingyun Mountain ay dapat lumabas at tumanggap ng utos. At ang tinatawag na nakatagong Diyos ng pagluluto ay dapat ding lumabas at magpakita. Bakit? Ang mga tao ng Qingyun Mountain ay nagtatago. Hindi kayang harapin ang mga bisita, narito ang utos ng Panginoon ng Qingqiu. Bakit hindi kayo lumabas? Nagtitik-tik ng multo. Ginoo, gusto nyo bang maghintay pa tayo? Lakas ng loob! Paano mo balewalain ang utos ng Qingqiu? Saan galing ang asong gala na tumatahol dito?
Lakas ng loob. Paano ka naging walang galang sa sugo? Bakit hindi ka lumuhod at tumanggap ng utos? Tanggapin ang utos? Dahil sa taong pumatay sa kanyang kapatid at umagaw sa trono. Umuwi ka at sabihin kay Humei kung gusto niyang mamatay, siya mismo ang pumunta. Bakit biglang lumakas ang hangin? Hindi naman sinabi ng weather forecast na may malakas na hangin. Parang may narinig ako kanina. May sumigaw ng utos. Nag-iilusyon ba ako? Wala Ate Xiao Xiao. Mali ang narinig mo. Eko lang iyon mula sa bundok. Ang bundok na ito ay may komplikadong terrain. Kapag umihip ang hangin, may kakaibang tunog. Madalas nangyari dati. Tama rin. Ang hangin dito sa bundok ay talagang kakaiba. Sige, ituloy natin ang pagdikit ng mga window paper cut. Huwag na nating pansinin. Bagong taon. Dapat puno ng sigla at pula. Panginoon, si Suli ay masyadong mayabang. Hindi lang niya ako sinaktan. Ininsulto ka pa niya. Sabi pa niya, ang Diyos ng pagluluto ng Qingyun Mountain ay hindi nirerespeto ang Qingchu. Hindi tayo pinapansin. Lakas ng loob. Talagang walang galang. Ikaw Suli. Dahil may sumusuporta sa iyo. Naglakas loob kang hiyain ako. Mag-utos sa lahat. Tipunin ang lahat ng elite ng Qingqiu. Pupunta ako ng personal sa digmaan. Lupigin ang Qingyun Mountain. Ngayon, hindi lang ako maglilinis ng ating grupo. Gusto ko ring malaman ng chef ng Qingyun Mountain. Hindi dapat bastusin ang Qingqiu. Ang mga halimaw sa Qingyun Mountain ay walang batas. Binaliwala nila ang ninuno ng Xuanji sect. Sa tulong ng hari, kung magsasama tayo, tiyak na mapapawi ang kahihiyan. Unahin ang paggalang, pagkatapos ay puwersa. Hikayatin ang ahas na lumabas. Pagkatapos, hulihin silang lahat. Unahin ang paggalang, pagkatapos ay puwersa. Hikayatin ang ahas na lumabas. Kaya, gawin natin ang plano tara ihatid ang invitation. Sabihin na ang hari ng Qingqiu ay dumating para imbitahan ang nakatatandang kapatid na si Suli na umuwi at mamuno. Ang stroke na ito ay dapat maging mas malawak. Tulad nito. Oo, ito ang pangalan mo. Wang Yukai, kaya ko nang isulat ang pangalan ko. Ang excited mo naman. Ang mga kababayan mo sa labas ay talagang hindi mapakali. Si Humei ang nag-agaw ng trono ko. Ngayon, matapang pa siyang mang-insulto pumunta sa Qingyun Mountain para guluhin ako. Sarili mong problema, ikaw ang lumutas. Tandaan, gawin itong tahimik. Sisiguraduhin kong hindi maaabala si Xiao Xiao. Nakatatandang kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita. Dumating ang nakababatang kapatid para ihatid ka pa uwi. Umuwi sa lugar na minsan mong dinugo ang Qingqiu noong ako ay mahina sa pagsubok. Nakipagsabwatan ka sa mga dayuhan para patayin ang mga tapat ko. Sinira mo ang aking cultivation. Ang utang na ito, hindi ko pa nababawi. Ikaw mismo ang lumapit. Nagbibiro ka, nakatatandang kapatid noon. Ginawa iyon para sa kapakanan ng Qingqiu ngayon. Sa ilalim ng iyong pamamahala, ang Qingqiu ay naging alipin ng mga sekta ng tao na maging alipin na parang aso. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Hindi ka sumunod, kaya parusahan. Kaya huwag mong sisihin ang nakababatang kapatid kung maging malupit, hulihin ninyo siya. Kayo lang, anong walang kwentang chef? Anong nakatagong master? Kahit sarili nilang fox ay huli na. Wala man lang lumalabas at sumigaw. Sa tingin ko, duwag lang. Pinalalait mo si Xiao Xiao. Sa tingin mo, gusto mo nang mamatay. Suli, huwag kang gumalaw malapit sa kainan. Tinuturuan pa ni Xiao Xiao si Huang Yukai na magsulat. Buksan ang Red Lotus Illusion. Ano naman kung gumaling? Ngayon, marami kami. Natatakot ba kami sa iyo? Kampanang pangbihag ng kaluluwa. Pigilan mo siya. I-set up ang Demon Sealing Array. Kung 100 taon na ang nakalipas, maaaring natakot ako. Pero ngayon, walang kwentang mga trick. Nagpapakitang gilas ka pa sa harap ko? Imposible ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Mahal kong kapatid, ano pa bang mga kakayahan mo? Pilit mo akong ginagawa ito. Bago ako pumunta rito, nagpadala na ako ng mga itim na fox assassin mula sa Qingqiu. Pumasok sila ng malalim sa Qingyun Mountains. Kapag nabasag ang hiyas na ito, ang malaking array sa Qingyun Mountains ay aktibado. Gagawin kong lahat ng nilalang sa bundok ay mamatay kasama ko. Galaw. Iyon ay, ano? Gusto mong gumawa ng kalokohan? Sa harap mismo ni Xiao Xiao? Nagtanong ka ba sa akin? Mga langgam, hindi man lang kayo makalapit ng 3 milya sa kainan at gusto nyong mag-set up ng array. Anong nangyayari? Bakit hindi umaktibo ang array? Akala mo ba, ikaw lang ang may kasama? Imposible. Yon ay ang aking dugo. Mga assassin na pinalaki sa loob ng 1,000 taon. Sa Qingyun Mountains na ito, walang imposible. Anong
nangyari? Kulog sa maaliwalas na langit? Ang panahon ay nagiging kakaiba. Maaaring bato mula sa bundok. Oo, natunaw ang niebe kamakailan. Madaling bumagsak ang mga bato sa bundok at gumulong pababa. Tama. Mukhang sa susunod na pumasok sa bundok, kailangan kong mag-ingat. Parang nagugutom sina Abao. Pupunta ako upang pakainin sila ng dayami. Muntik na. Muntik nang maistorbo si Xiao Xiao. Thank you. Humay. Hindi dapat. Hindi dapat ituon ang iyong pansin kay Xiao Xiao. Bago at lumang utang. Ito, ngayon ay dapat na bayaran. Huwag mo akong patayin. Ate, nagkamali ako. Kuya, maawa ka sa akin. Noong panahon, pinilit lang ako ng iba. Ayoko rin namang patayin ka. Pakisuyo, sa ngalan ng dugo ng lahi natin, iligtas mo ang buhay ko. Ngayon ka lang nagmamakaawa. Suli, huwag mong saktan. Siya ang matandang ninuno. Gusto mo rin siyang protektahan? Suli, ang iyong antas ng paglinang at itong ginintuang liwanag ng kabutihan, ang ganyang nilalang ay napakasindak. Si Suli ay nakaugnay pala sa ganyang makapangyarihan. Ang nangyari noon, talaga namang mali ang ginawa ni Hu Mei, pero siya pa rin ang pinuno ng Qingqiu kung papatayin siya. Magkakagulo ang Qingqiu at kung dahil dito, mababagabag ang nakatatandang iyon. Ang Qingqiu ay hindi kayang makipagsapalaran. Kung hindi lang dahil sa ayaw kong marumihan ang teritoryo ni Xiao Xiao patay, na sana siya suli. Ikaw na itong tao, tiyak na papatayin kita. Mamatay ka na. Buhay. Naglakas loob ka pang manakit, matandang ninuno. Ikaw sariling gawa ng kasamaan. Hindi ka mabubuhay sa sarili mong kasamaan. Mula ngayon, babawiin ang posisyon ni Hu Mei bilang pinuno ng Qingqiu dadalhin sa lihim na lugar ng Qingqiu. Hindi na siya lalabas kahit isang hakbang magpakailanman. Suli, ito ay dahil sa hindi mahigpit na pagtuturo ng matandang ito. Nakagawa. Ako ng pagkakamali sa iyo. Ang matandang ito dati ay hindi ba mas gusto si Hu Mei dati? Dati ay hindi ako pinapansin. Ngayon ay nagbago na. Ngayon ay nakatanggap ka na ng gabay mula sa isang dakilang tao. Nagkaroon ka ng malaking biyaya. Bakit hindi ka na lang bumalik sa Qingqiu bilang pinuno? Natatakot pala kayo kay Xiao Xiao. Hindi na, desisyon ko na. Sa buhay na ito, hindi ko hinahanap ang dakilang landas. Nais ko lang protektahan si Xiao Xiao. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ayos din naman. Hiling ko lang na sa harap ng dakilang tao magsabi ng maganda. Huwag mong ibaling ang galit sa Qingqiu. Basta't ang Qingqiu ay mag-alay kay Xiao Xiao magpakailanman. Marahil ay hindi siya lipulin ang buong angkan ng Qingqiu. Natural lang. Ako, gusto kong ibigay ang bagay na ito sa nakatatandang iyon bilang paghingi ng tawad ng Qingqiu at paggalang. Sana siya wag na makipag-away sa Qingqiu. Ambrosia ng Siyam na Langit. Nabanggit ni Xiao Xiao na gustong gumawa ng rice wine. Ang ambrosia na ito ay angkop para sa paggawa ng alak. Ito ay naglalaman ng dakilang daan at mga batas ng kalikasan. Sinabi ni Xiao Xiao na gagamitin ito sa paggawa ng alak. Pwede nang gamitin sa paggawa ng alak. Basta, masaya ang nakatatandang iyon. Munting Soro, saan ka nagpunta? Akala ko nawala ka. Oh, spring water. Mukhang matamis ang amoy. Galing mo, munting matalino. Buti naman at ang rice wine ko kailangan ng magandang starter. Ang tubig na ito ay mabango. Tiyak na makakagawa ng magandang alak. Halika, ibuhos mo. Ipadala ang aking utos, ang Fox Clan ng Qingqiu. Walang hanggang paglilingkod sa Qingyun Mountain kay Senior Lin Xiao Xiao bilang pinuno. Ang kagustuhan ni Suli ay kagustuhan ng buong Qingqiu. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Walang kapatawaran. Tapos na. Hintayin ang bagong taon para buksan at inumin. Ang bote na ito ay maganda. Sayang naman kung itatapon. Pwede itong gawing lalagyan ng toyo? Hindi mo masasabi. Ang mga maliliit na ito ay mahilig mamulot ng maliliit na kalat sa bahay. Ang kahon na ito ay halos hindi nakasya. Ang Qingyun Mountain na ito. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Pati ang Qingqiu ay sumuko na. Sabi nila, ang pinuno ng Xuanji sect ay hindi sumusuko. Nakipag-alyansa sa Qingqiu at sama-samang pumunta doon para guluhin. Ang resulta, sila ay binugbog ni hindi makapagsalita. Napakalakas ng mga demonyo para sa sangkatauhan. Hindi ito magandang tanda. Nakakatakot. May malaking takot.
Ang mga halimaw sa kabundukan ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang iyon ang nakita ko. Nine-tailed fox at mystical deer at mayroon pang hari ng lahat ng hayop. Ang sinaunang hari ng tigre mula sa northeast. Hindi ba't 1,000 taon na ang nakalipas ay pinatay na ng langit? Bakit may hari ng tigre na lumilitaw ngayon? Ang bagay na ito ay dapat iulat kaagad sa langit. Kamahalan. Noong araw, si Haring Tigre na si Xiaotian ay nanguna sa mga halimaw laban sa langit. Kung hindi dahil sa aming plano, marahil. Hindi inaasahan na hindi siya namatay. Nag-iwan pa ng mga supling. Ang Haring Tigre ng Hilagang Silangan ay ang hari ng lahat ng hayop. Isinilang ng langit at lupa, ang kanyang pagsasanay ay mabilis na umuunlad. Noong araw, muntik na niyang ibaligtad ang aking palasyo ng langit. Iwan ang supling na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na dapat palampasin. Pero, ang bundok Qingyun, tila may isang nakatagong, dakilang nilalang na nandoon. Dakilang nilalang. Kami ay mula sa langit. Anong malaking alon ang hindi namin nakita? Isang maliit na monghe sa mundo. Ano ang dapat katakutan? Ipadala muna sina Qian Lian at Xun Fenger upang pumasok ng palihim sa bundok Qingyun. Dudayan, kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Xiaotian. Kapag napatunayan, patayin ng walang awa. Marami na naman ngayon. Ang mga fox sa bundok na ito ay naging espiritu na ba? Marunong pa magbigay ng regalo. Dati hindi ba ikaw ay nagligtas ng ilang maliliit na fox? Malamang sila ang nagdala ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan para magpasalamat. Tama, lahat ng bagay ay may kaluluwa. Sakto, para dagdag pagkain ni na Abao. Ang mga maliliit na ito ay talagang matitino. Sa unahan ay, Ang maliit na restaurant ng pamilya Lin. Mag-ingat, huwag guluhin ang mga halimaw sa loob. Huwag kang mag-alala, mayroon tayong Lian Shi Pearl. Kahit na isang dakilang immortal, hindi tayo matutuklasan. Gabi-gabi hindi natutulog. Pumupunta rito para mamatay? Sino? Mga taksil ng langit. Ang mabahong amoy sa katawan kahit 800 milya ang layo, naaamoy. Ikaw nga, ang Haring Tigre na si Xiaotian? Hahanap ng suntok. Ako ang iyong lolo tigre. sino ang maingay sa labas? Huwag kunin ang aking guwabaw robe. Tatakas ba? Bumalik kayo at sabihin sa inyong kung gusto mamatay, tumuloy lang. Ako, ang iyong lolo tigre, ay naghihintay dito. Kamahalan, kinumpirma na, si Xiaotian, talagang siya ang sinaunang Haring Tigre ng Hilagang Silangan. Ang kanyang antas ng kapangyarihan, kumpara sa 1,000 taon na, ang nakaraan, ay napakaraming beses na nakakatakot. Sinabi pa niya na kung gusto mamatay, tumuloy lang. Wala man lang paggalang sa langit, hindi niya ito pinapansin. Ikaw Xiaotian, 1,000 taon na ang nakaraan, pinatakas ka. Ngayon ay ganito ka walang takot sa langit. Pakiutos na, kamahalan. Kami ay handang pumunta sa Qingyun Mountain upang hulihin at patayin ang demonyong tigre. Mabuti. Ipadala ang utos at tipunin ang lahat ng piling mandirigma. Gagawin ko ang Qingyun Mountain na maging libingan ng demonyong tigre, lugar ng kanyang kamatayan, tungkol sa tinatawag na makapangyarihan. Na nagtatangkang protektahan ang mga demonyo ay laban sa akin at sa langit. Patayin din siya. Ayusin ang formasyon. I block ang Qingyun Mountain. Huwag hayaang matakas kahit isang langaw. Kai, Jong, Xingran. Iyon ang araw ng kamatayan ng demonyong tigre. Mga demonyo ng Qingyun Mountain, makinig kayo. At ang langit ay dumating upang patayin ang mga demonyo. Inuutusan ko kayo na isuko agad ang demonyong tigre na si Xiaotian at yurakan ang Qingyun Mountain. Walang iiwan kahit manok o aso. Narinig mo ba? Ang ingay sa labas. Sumisigaw ng Xiaotian? Mayroon ba? Bakit hindi ko narinig? Ate Xiao Xiao, baka nagugutom ka kaya naghahalucinate. Halika. Tikman mo ang nilagang sauerkraut na ito. Talaga? Parang hindi maganda ang tono ng kausap. Parang hindi bumibisita. Sobra na ang pang-aapi. Mga buwisit na ito. Lalabas na ako ngayon. At ang kanilang mga ulo, puputulin ko at sisipain na parang bola. Xiaotian, kumalma ka. Chongming, ngayon, malinaw na ang kanilang balak na gawin ang Qingyun Mountain na lupain ng kamatayan. Hindi ko pa hihintulutan ang trahedya ng 1,000 taon na ang nakalipas. Maulit. Si Xiao Xiao ay nagluluto pa ng sauerkraut. Kung gusto mong lumaban, pumunta sa 100 milya ang layo. Sa Black Wind Pass lumaban. Naiintindihan. Black Wind Pass. Magandang lugar. Tamang-tama para maging... Sobra na ba ang habol? Maganda ang tanawin. Tamang-tama para maging libingan ninyo. Ikaw, demonyong tigre, hanggang kamatayan, matigas pa rin ang bibig. 1,000 taon na ang nakalipas, nakatakas ka. Ngayon, tiyak na gagawin kitang pira-piraso. Pira-piraso, aalisin ang balat mong tigre.
Paano nangyari? Ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa 1,000 taon na ang nakalipas. Mas marami. Hindi ko inaasahan na ikaw, halimaw, ay nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Kayo naman, walang pagunlad. Mga walang kwenta. Kahit ang isang buhok ko, Hindi ninyo masugatan. Lakasan ninyo ang inyong laban, kung hindi, madaling matalo ngayon. ang 4 na direksyong bitag ng demonyo. Demonyong tigre. Ang malaking pormasyon na ito ay ang sumpa ng lahat ng demonyo sa mundo. Tiyak na gagawin ka naming dugo at tubig. 4 na maliit na gumagapang at naglalakas loob sa harap ko, magpakita ng kakayahan. Akala mo sa basurang formation na yan, makukulong mo ako? Ang bobo ninyo at sobrang naive. Sira. Ito, anong kapangyarihang ito? Umatras na. Bilisan. Mga walang silbi. Buti at mabilis kayo tumakbo. Saan ka na naman nagpunta, malaking pusa? Tingnan mo itong putik sa katawan mo. Meow. Xiao xiao. Dagdag na pagkain. Sa bundok na naman, sinong oso ang nakipag-away? Sa taglamig na ito, huwag kang palaging pumunta sa malalim na kagubatan. Ang ganda ng mga guhit mo. Paano? Kung mawala ang pattern. Kamahalan, napakalakas ng tigreng halimaw. Kamahalan, napakalakas ng tigreng halimaw. Ang 4 symbols formation ay sinira sa isang swipe. Sina kuya at segundo kuya ay naalis ang kanilang cultivation. Ang 100,000 sundalong langit na aming pinamunuan ay halos lahat ay namatay. Walang kwenta. Hari ng tigre ng Northeast. Magaling na hari ng tigre ng Northeast. Hayaan na naman ba natin ang halimaw na ito? Hayaan siyang matulad noong 1,000 taon? Muling sirain ang aking Ling Xiao Palace? 3 santo, ang hari ng tigre ng Northeast ay muling lumitaw. Ang demonyo, gamit ang kanyang napakataas na cultivation, ay walang habas na pumatay ng mga general ng langit. Wala kaming magawa. Kaya nakikiusap kami sa 3 santo na lumabas. Muli, ang hari ng mga hayop, kung hahayaan natin ito, baka ito ay maging problema. Dahil hindi nito alam ang hangganan, kaya ilabas ang Xuanhuo Lianyao Furnace at tunawin ito ng tuluyan. Isang kayamanan mula sa sinaunang panahon, sinasabing kayang tunawin ang lahat ng demonyo. Tamang-tama. Gamitin ang dugo ng hari ng tigre ng Northeast para ialay sa pugon. Baka makalikha ng isang pambihirang mahiwagang tableta. Xiao Tian. Ngayon ang iyong kamatayan. Dumating na. Napakalakas ng killing intent at may isang nakakainis na amoy ng apoy. Yan ang lumang pugon ng langit. Ang basurang pugon na iyan, noong araw, marami tayong kapatid sa One Show Gang, ay itinapon doon at naging abo. Ang mga taong ito, dala na nila ang sinaunang kayamanan. Mukhang determinado sila na makipaglaban hanggang kamatayan dito. Chongming, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako. Sisirain ko ang pugon na iyan ng pira-piraso. Huwag kang padalos-dalos dahil naglakas loob silang pumunta. Tiyak na nagtayo sila ng bitag. Bitag? Sa buong buhay ko. Ilang bitag na ang napagdaanan ko. Xiao Tian, tingnan mo ito. Ano ito? Noong araw, nakatakas ka ng bahagya. Alam mo ba ang Fang Shugang? Ano ang nangyari sa ibang tigre na demonyo? Duweg na umalis sa tribo. Bumalik ka sa Wan Shugang at tingnan. Pumunta sa Heifengkou at mag-ambush. Hindi ako maniniwala na ang halimaw na ito ay makakapagpigil. Talagang sobra na ang pang-aapi. Ito ay bitag. Iyan ay tunog na ginaya ng mahika. Alam kong bitag ito. Pero ako, hindi ko kayang pakinggan ang tunog na iyan. Pupuntahan ko sila at papatayin. Sige, pumunta ka. Tandaan mong bumalik ng buhay. Nagluto si Xiao Xiao ng nilaga para sa iyo mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Xiao Tian. Ingat. Ang mga demonyo ay bobo. Nauto lang ng munting trick. Wala nang usapan. Ibigay mo ang buhay mo. Kailangan kong ipaghiganti ang aking mga kapatid sa Wan Shugang. Ipaghiganti at maghiganti ng dugo. Simulan ang kalan. Ang sipsip na mula sa kalan. Ano iyon? Bakit ako nahihirapang gumalaw? Tigre demonyo! Pasok sa kalan at mamatay. Kahit pumasok ako, kailangan ko tong sirang kalan. Guluhin ko hanggang sa itaas. Xuanhuo Lianyao, lutuin mo. Lutuin ang kanyang demonyong perlas para hindi na siya muling ipanganak. Akala mo maluluto ako ng munting apoy na ito. Panaginip ng mangmang. Sakto, gagamitin ko ang apoy na ito para mahasa ang aking tunay na katawan ng hari ng tigre. Para makita ng mga basurang ito kung sino ang tunay na hari ng hayop. Sa merito ni Xiao Xiao, protektado ako ng ginintuang liwanag. Hindi ko inaasahan na sa tulong ng apoy na ito, nagising talaga ako, ang kapangyarihan ng aking lahi. Ngayon, ako naman.
Ang tagal na, ang halimaw na iyon ay dapat naging abo na sa ilalim ng apoy na ito, kahit ang mga immortal ay hindi makakaligtas. Kahit gaano kalakas ang halimaw na iyon, ito ay demonyo pa rin. Buksan ang kalan at kunin ang perlas. Ano ang nangyayari? Ang sarap, sumabog ang sinaunang kayamanan. Ha ha ha! Matanda, masaya ka ba sa pagsunog? Di ba? Ngayon, ako naman. Santo. Tatlong santo, isa pa kang mimigil sa langit na porosyon. Nagmamadali. Anong klase pag-ugali ito? Ang pormasyong ito ay pipigil sa 5 elemento ng langit at lupa, kahit gaano pa kagaling ang iyong kakayahan. Ngayon hindi ka makakatakas. Ilang bundok lang gusto mo akong pigilan? Panaginip. Sumuko ka na. Gusto mo akong sumuko? Managinip kayo. Bumangon na ako. Kahit na ang iyong pagsasanay ay umabot sa langit. Hindi ka makakatakas sa 5 elemento na bundok. Mula ngayon ikaw ay nasa ilalim ng bundok na ito, hindi na muling makakabangon. Sa wakas, ay napigilan na siya. Susunod dapat nang linisin ang iba pa sa bundok. Malaking pusa luto na ang buto. Dahan-dahan mong kainin. Walang makikipag-agawan sa iyo. Kailangan ko nang umuwi, hinihintay ako ni Xiao Xiao. Kailangan ko pang kainin ang niluto ni Xiao Xiao na braised na buto. Walang sino man ang makakapigil sa akin na umuwi. Hindi maganda. Nawawala na sa sarili, hindi na natin siya mapipigilan. Kailangan nating pigilan kahit anong mangyari. Kung makakawala siya, saan tayo pupulutin? Hindi ako naniniwala na isa lang ang makakapagpabagsak sa langit. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko na ang langit ay hindi na makakapigil sa aking landas. Gusto ko na ang lupa ay hindi na makakapagbaon ng aking mga buto. Kayong mga banal na Diyos na nagkukunwari, lahat kayo ay mawawala. Ikaw, huwag kang lalapit. Ako ang emperador ng langit, ang pinakamataas sa lahat ng Diyos. Napakahina mong Diyos. Sino pa? Walang challenge. Itong malaking pusa, bakit hindi pa umuuwi? Luto na ang braised na buto. Luto na ang braised na buto ni Xiao Xiao. Bakit namumula ang mga mata mo sa sobrang pagnanasa sa karne? Ikaw talagang matakaw. Naamoy mo lang. Naglaway ka na. May itatabi ako para sa iyo. Bagong luto, kainin mo na. Namumula ang mata mo sa pag-uwi, tiyak, na dahil hindi ka nakakain ng karne. Tumigil ka sa pagtawa. Baliin ko ang ngipin mo. Narinig mo na ba? Tapos na ang langit. Totoo ba iyan? Iyan ang kapangyarihan mula sa itaas. 1,000% totoo. Ang emperor ng langit ay pinatalsik. 3 santo ang malubhang nasugatan. Ang mga sundalo ng langit ay lahat namatay. Daw dahil ginagalit nila ang makapangyarihan sa bundok Qingyun. At iyon, bundok Qingyun. Totoo pala ang mga chismis. Simula ngayon, hindi na basta pwedeng pumasok doon. Nararamdaman ko ang presensya ng hari. Buhay pa si Xiao Tian. Hindi pa natatapos ang lahi ng tigre namin. Saan galing ang daming tigre? Nagbukas ba ng zoo sa bundok? Nagsama-sama para sa team building? Oo. Daw sa kabilang bundok, may taggutom. Naubos na ang mga baboy. Wala nang makain. Kawawa naman sila. Yukaya, pumunta ka sa kusina. Kunin ang mga timba ng tira. Yung mga malalaking kaldero. Yung pagkain ng baboy na para sa kusina. Ihatid mo sa kanila. Huwag silang magutom. Sige, Ate Xiao Xiao. Dumarami ang mga hayop sa bundok. Kailangan mag-ipon ng pagkain. Siya iyon. Tama. Wala siya sa talaan ng buhay at kamatayan. Ang kaluluwa ay hindi tugma sa katawan, pag-aangkin ng ibang kaluluwa. O muling pagkabuhay sa bangkay, kahit ano pa iyan, ayon sa patakaran, kailangan siyang dalhin sa impyerno para tanungin. Bangon. Ang lamig naman. Sira ang heater. Ano ito? Ako. Patay na ako? Nagbibiro ba kayo? Sa kalaliman ng gabi, nakakatakot ito. Mga taga-impyerno, sumama ka sa amin. Saan? Hindi pa ako patay.
Maaari pa akong isalba. May ilang kaldero pa akong braised pork ribs. Hindi pa luto. Tumigil ka sa daldal. Mga kuya, baka nagkakamali kayo? Napakalakas ng katawan ko. Kanina, 2 malalaking bowl ng kanin ang kinain ko. Ang kaluluwa mo ay hindi kabilang sa mundong ito. Ayon sa batas, dapat kang arestuhin. Hindi ka bilang sa mundong ito. Xiao Xiao. Xiao Tian, Suli, Abao, Guiyuan, bumalik na kayo. May nangyari kay Xiao Xiao. Sino ka sa harap ko? Sabihin mo ang pangalan mo. Ako si Lin Xiaoxiao. Kuya, ano ba talagang nangyayari? Ako si Lin Xiaoxiao ay isang kusinero Ginoo. Mali po ba ang pagdakip? Ang init pa ng katawan ko. Ang buhay at kamatayan ay may tadhana. Walang mali sa pagdakip. Hayaan mong suriin ko ang iyong buhay. Ito ang ginintuang liwanag ng merito. Sino ba talaga itong batang ito? Napakadalisay ng kanyang merito. Kung i-absorb ko ang kanyang merito, tiyak na aabot ako sa antas ng immortal na espiritu. Lakas ng loob mo, Lin Xiaoxiao. May kakaiba sa iyong kaluluwa. Ito ay isang demonyong ng agaw ng katawan. Anong nang-agaw ng katawan? Ako ay isang tunay na time traveler. Hindi, ako ay isang matuwid na tao. Nagmamatigas ka pa? Dakpin siya at dalhin sa lungsod ng walang kamatayan. Bantayan ng mahigpit. Hahayaan akong siyasatin siya ng mabuti. Hindi talaga ako demonyo. Bakit hindi kayo naniniwala? Uy, gusto kong makipagkita sa inyong pinuno. Magrereklamo ako. Ang kaluluwa ni Xiao Xiao ay pumasok na sa pintuan ng mga espiritu. Pupunta ako at sisirain ang palasyo ni Yama. Bumaba sa underworld. Gagawin kong gulo ang underworld. Sige, walang iwanan. Tara, Anong demonyo ito? Paano kayo nangahas pumasok sa underworld? umalis kayo? Nasaan si Yama? Lumabas ka. Ngayon din. Bakit lumilindol? Masama na. 5 makapangyarihang demonyo ang dumating sa labas. Nalampasan na nila ang pintuan ng mga espiritu, papunta na sila rito. Lakas ng loob. Anong demonyo ito? Sinaunang hari ng Tigre Siyam na buntot na fox, muling ilaw na ibon. At ang banal na usa at itim na pagong. Ano? Bakit nandito ang mga ninuno? Sino ang dumakip sa ating Xiao Xiao? Patawad. Patawad po. Xiao Xiao, ako si Xiao Tian. Bakit mo dinakip ang kaluluwa ni Xiao Xiao? Wala kaming kinalaman diyan. Wala kaming alam. Ang hukom, siguradong siya ang nag-utos nito. Hindi ba siya isang ordinaryong tao? Si Xiao Xiao ay nagpala sa buong buhay niya. Hindi pa naman siya dapat mamatay. Sa tingin ko, ikaw ay nagnanasa sa kanyang ginintuang merito kaya nag-abuso sa batas. Akala ko ba hindi ito mangyayari? Pero hindi rin kayo makakaligtas. Mamatay kayong lahat. At anong gagawin mo? Masama. Ninakaw niya ang token ng underworld. Inactivate niya ang forbidden spell. Ang talas. Xiao Xiao, kami, Ano ito? pasensya na, Xiao Xiao. Kami pala ay mga demonyo. Ah, ganun pala. Ito pala ang tunay ninyong anyo, ang totoong itsura ninyo. Xiao Xiao, magagalit ka ba sa amin? Sa pagtatago? Bakit ako magagalit? Kung hindi dahil sa inyo, malamang sa araw na ito ay mamamatay na ako rito. Buti na lang hindi ka nagtampo, Xiao Xiao. Tara, umuwi na tayo. Ang impyernong lugar na ito. Ayoko nang bumalik dito habang buhay. Paalam, Haring Tigre. Paalam, Panginoon. Paalam, mga hari. Ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali lamang. Kung mangyari ito muli, sisirain ko ang inyong impyerno. Hindi po. Akala ko talagang mamamatay na ako. Anong problema? Kanina sa korte ng mga patay, hindi ba tang tapang-tapang mo? Xiao Xiao, alam mo na kami ay mga engkanto. Papaalisin mo ba kami? Magkaiba ang landas ng tao at engkanto. Kung tututol ka, Xiao Xiao, kami ay. Anong kalokohan yan? Kahit kayo ay engkanto o demonyo, ang 5 taong ito, kayo ang kasama ko. Sa aking puso, kayo ang aking pamilya. Huwag lang kayo magsawa sa akin. Kahit hindi masarap ang luto ng mortal na ito, ito ay mananatiling inyong tahanan. Xiao Xiao, Ang galing. Xiao Xiao, napakabuti mo. Mabuti naman. Ayos lang si Xiao Xiao. Ayos din ang lahat. Balik tayo sa kwento. Sa bundok ng Qingyun, si Lin Xiao Xiao ay maling dinala sa impyerno. Nagalit ang 5 dakilang hari ng mga engkanto. Diretso silang sumugod sa impyerno. Isang pata ang dumurog sa pintuan ng mga multo. Diretso sa korte ng mga patay. Natakot ang 10 hukom ng impyerno. Grabe, ang lakas naman. Oo nga, pati ang hari ng impyerno ay humingi ng tawad. Itong si Lin Xiao Xiao,
Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay isang taong naglalaro sa mundo. Isang nakatagong Diyos ng pagluluto. Ang Panginoon ng lahat ng engkanto ay lumitaw. Kami ay dumating upang sumama sa Kanya. Basta makapasok sa Qingyun Mountain, kahit maging tagahugas ng pinggan ay okay. Uy, kaibigan, huwag kang magbiro. Ikaw ay isang isdang engkanto. Bakit ka nakikialam dito sa bundok? Yukaya, anong gagawin natin dito? Sila ay pumunta dahil sa iyong kasikatan. Ang maliliit na engkanto sa labas ay nahihirapan. Napakaraming bibig. Ang bodega ng ating maliit na kainan ay hindi sapat. Huwag kang mag-alala, Ate Xiao Xiao. Sila ay mga engkantong nagsasanay. Hindi nila kailangan kumain. Sapat na ang hangin at hamog. Mabuti naman. Pero ang pagluhod na ganito hindi tama. Puntahan mo sila at sabihin, ang mga gustong manatili ay maghanap ng lugar sa labas at tumira. Bawal makipag-away. Bawal manggulo. Ang gustong kumain ay pumila at kumuha ng numero. Sipo. Yun. Dahil nandito na ang lahat, magtatakda tayo ng isang patakaran. Susunod po ako sa utos ninyo. Huwag mo akong tawaging Panginoon. Nakakailang. Tawagin mo na lang akong Ate Xiao Xiao. Wala naman masyadong mahigpit na patakaran. Kahit na tayo ay mga halimaw, kailangan pa rin nating maging sibilisado at magkaroon ng bagong ugali. Pinakaimportante, huwag nating sayangin ang pagkain. Kahit tao o halimaw, pantay-pantay ang buhay. Hindi dahil malakas ka ay aapihin mo ang mahihina at lalong hindi para makakuha lang ng pagkain ay mag-aaway hanggang sa magkasakitan. Dapat may mabuti tayong intensyon para makamit ang magandang wakas. Tayo ay nagpapakatao at nagsasanay. Hindi ba't ang pinapalakas natin ay ang ating puso? Kung kumain tayo ng maayos, saka tayo makakapagsanay ng maayos. Sa pagbabalik tanaw sa aking buhay na kumakain ng hilaw, ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang pakiramdam ng payapang puso. Napakagaling mo, Ate Xiao Xiao. Naiintindihan ko na. Si Ginoong Lin ay talagang isang nakatagong dakilang nilalang. Ilang salita lang ay nakapagpaamo sa mababangis na halimaw. Hindi namin kayang pantayan. Nauhaw ako kakasalita. Ate Xiao Xiao, ang galing mo magsalita. Nagkwento lang ako. Nakita ko ang mga halimaw na iyon. Lahat sila ay naiyak sa damdamin. Ang pangunahing dahilan ay para huwag silang magkagulo. Sa pagkain ni Xiao Xiao, sa ilalim ng sustansya, ang mundo ay naging payapa. Panginoon, may masamang balita. Sa bangin ng mga demonyo, may nangyaring masama. Ano ang nangyari? Ang itim na usok mula sa ilalim ay lumalala. Marami sa ating mga kasamahan ang lumapit, ay nakorap at nabaliw. At saka, parang may sira ang selyo. Ang selyo ng bangin ng mga demonyo, iyan ay isang sinaunang relic. Paano ito nasira? Hindi ko alam, Panginoon. Pero ang enerhiya na iyon ay napakasama. Kaysa sa dilim ng impyerno, ay 100 beses na mas nakakatakot. At Xiao Xiao, sa loob ng bundok Qingyun, ang bangin ng mga demonyo, ang selyo ay lumuluwag. Mga demonyo ng kaguluhan? Sa pangalan pa lang, hindi na masarap. Oo, ang mga demonyo ng kaguluhan ay, noong unang likha ng mundo, isang masamang lahi na isinilang. Pagkatapos, ay pinagsamang tinatakan ng mga sinaunang dakilang nilalang. Pinagsamang tinatakan sa ilalim ng bundok Qingyun. Kagabi, nag-inspeksyon ako. Ang demonyong enerhiya ay nagsimula ng lumabas. Ang mga halaman sa paligid ay patay na. Dalhin mo ako doon. Xiao Xiao, doon, masyadong delikado. Nasa likod bahay lang natin to. Tara. Itong bagay na to, mukhang hindi maganda. Xiao Xiao, huwag hawakan. Ito, ang ginintuang liwanag ng kabutihan ni Xiao Xiao ay kayang pigilan ang masamang enerhiya. punong tagapamahala, lumilitaw ang mga demonyong halimaw sa lahat ng dako. Maraming sugatan at patay sa mga alagad. Hindi mapigilan, talagang hindi mapigilan. Ang masamang enerhiya, kapag nahawakan ay mamamatay. Patuloy na natutunaw ang mga sandata. Sa ganitong hitsura, ang selyo ng Wanmo Abyss ay malapit ng mabuksan. Ito ay ang maalamat na dakilang kapahamakan ng 3 kaharian. Ngayon, ang tanging pag-asa ay nasa bundok Qingyun. Narinig ko na ang gininto ang liwanag ng kabutihan ng nakatatandang Lin Xiao ay ang kalaban ng masamang enerhiya. Sa tingin ko, ang tanging magagawa ay manalangin na lumabas ang nakatatandang iyon. Alyansang Xuanmen, lahi ng dragon sa 4 na dagat, 10 bulwagan ng impyerno, palasyo ng langit na Ling Xiao, humihingi ng pagkikita sa nakatatandang Lin. Nakikiusap na kumilos ang nakatatandang Lin upang iligtas ang mga nilalang ng 3 kaharian mula sa panganib. Paano ako naging tagapagligtas? Mukhang hindi na talaga ako makakatakas sa pagkakataong ito. Xiao Xiao, isang salita mo lang. Papalayasin ko silang lahat. Kapag nawasak ang pugad,
walang itlog na mananatiling buo. Tara na, lumabas tayo at makipagkita sa kanila dahil hindi na makakatakas. Laban na. Susunod kami sa iyo. Malamig ang sahig. Diretsahan na. Nakatatandang Lin, ngayon ang masamang enerhiya ay lumalaganap. Wala kaming magawa. Tanging ang nakatatanda ang aming maasahan. Dahil pinagkakatiwalaan ako ng lahat, makikinig kayo sa aking plano. Abao, ikaw ang magdadala sa mga monghe ng Xuanmen upang ayusin ang mga nasirang daanan ng lupa sa iba't ibang lugar at pigilan ang paglabas ng masamang enerhiya. Huwag kang mag-alala, Ate Xiao Xiao. Sanay ako sa paghukay at pagpuno ng lupa. How? Xiaotian, ikaw ang magdadala sa mga piling mandirigma ng lahi ng hayop upang patayin ang mga mabangis na hayop na nalason ng masamang enerhiya. Linisin silang lahat. Huwag hayaan na saktan nila ang mga tao. Sige, nagugutom lang ako sa laban. Suli, ikaw ang magdadala sa angkan ng Fox ng Qingqiu upang aliwin ang mga naapektuhang mamamayan at sabay na linisin ang mga lupang nadumhan. Linisin lahat. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Chongming, ikaw ang mamamahala sa kabuuan. Makipag-alyansa sa lahi ng dragon upang patatagin ang mga daanan ng dragon sa buong mundo. Hindi ko bibiguin ang utos. Bumalik ka sa dati mong anyo. Pigil! Ang pag-aayos ng paulit-ulit ay hindi solusyon. Ang tunay na ugat ay ang tinatawag na One Mo Abyss. Dali, dagdagan pa ang pagsisikap dito. Lumaban! Saklolo, may sino man bang magliligtas sa akin? Napakarami nila. Walang matakbuhan. Labanan na natin sila. Xiao Xiao, ang unang alon ng mga demonyo ay sumabog na. Hindi na kaya ng frontline. Zhongming, dalhin mo ako sa One Mo Yuan para tingnan. Pero, Xiao Xiao, masyadong delikado doon. May kailangan na humarap. Hindi ako pupunta. Sino ang makakapigil sa enerhiyang demonyo? Huwag kang mag-alala. Ang gininto ang liwanag ng aking merito. Hindi ito basta-basta. Hindi nila ako masasaktan. Baka napadpad ako rito para gawin ito. Dadalhin ko si Xiao Xiao. Bakit hindi maubos ang mga ito? Masyadong matindi ang enerhiyang demonyo. Ang lakas ng lahat ay nauubos ng mabilis. Mag-ingat! Ano bang nangyayari sa akin? Lahat umatras. Ako na ang bahala. Gamit ang aking katawang puno ng merito, bumuo ng array. Itaboy ang demonyo. Talaga namang si Xiao Xiao. Core Seal. Nasira. Milyong taon na. Ako na ito. Lumabas na sa wakas. Ito ang katawan ng Chaos Demon God. Manginig kayo, mga langgam. O, isang ibon na may gininto ang liwanag ng merito. Medyo kawili-wili. Ang sinaunang Chaos Demon God ay nagpakita na, lahat mag-ingat. Kahit maraming langgam, langgam pa rin sila. Hindi tayo pwedeng umiwas. Si Xiao Xiao ay nasa likod natin. Sabay-sabay tayong lumaban. Kailangan nating harangin ito. Isang maliit na demonyo. Naglakas loob kang sumalo ng aking pag-atake. Gintong katawan ng kabutihan. Hindi ko akalaing pagkalipas ng 10,000 taon, ang mundong ito ay muling lumitaw ang gintong katawan ng kabutihan. Kapag nalamon kita, makakamit ko ang tunay na walang kamatayan. Naku, lumalakas ang alon ng mga demonyo. Kung magpapatuloy ang laban na ganito, tiyak na malaki ang ating pagkatalo. Ang abiso ng 10,000 demonyo ay tiyak nang mawawala. Dapat nating protektahan si Ate Xiao Xiao. Kami ang haharang. Paatras muna si Xiao Xiao. Ano ang gagawin natin? Napakaraming masasamang demonyo. Sa totoo lang, hindi na ubos. Mamamatay na ba tayo rito? Bakit hindi na lang tayo umatras? Saan tayo aatras? Hindi na tayo pwedeng umatras. Sa likod natin ang ating tahanan. Mamatay man dito, kahit na maging alikabok, hindi natin hahayaang ang mga ito makaapak kahit isang hakbang. Ang masarap na pagkain na ginawa ni Ate Xiao Xiao, hindi ko pa natatapos kainin. Para kay Ate Xiao Xiao, ibibigay ko ang lahat. Walang saysay na pagtutol. Nakakatawa.
Harangin ninyo. Ang 5 taon kong ito ay hindi na sayang. Buti na lang may yokai. Noon ay tinuruan niya ako kung paano ilabas ang kabutihang naipon. Xiao Xiao, pitawan mo na! Sa iyong katawan ay naipon ang walang kapantay na kabutihan ng 10,000 taon. Kapag nawala ito, wala nang babalikan. Xiao Xiao, huwag mo nang ipilit pa. Mga hamak na mortal, naglakas loob na humarang sa kapangyarihan ng Diyos Demonyo. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Mabasag na. Ate Xiao Xiao, huwag mo nang pilitin. Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka. Yokai. Sabi ninyo lagi, ako raw ay reinkarnasyon ng sinaunang banal na may merito. Dati, tinatawanan ko lang kayo dahil sa inyong mga sinasabi. Ako si Lin Xiao Xiao, isang tagapagluto lang naman ako. Pero ngayon, naniniwala na ako. Kung ako nga ay isang banal, kaya ko itong harangan. Ate Xiao Xiao, huwag kang magpakatanga. Kung lalaban, sabay tayo. Ate Xiao Xiao, gagalawin na ang kanyang orihinal na pundasyon. Kapag na-activate, siya ay magiging isang mortal na. Kainis. Ako, hindi man lang kayang protektahan si Xiao Xiao. Hindi ko kaya. Iaalay ko ang aking 1,000 taon na pagsasanay. Hiling ko lang na protektahan ng langit si Xiao Xiao. Sigurado ka bang gagawin mo? Ang hakbang na ito? Xiao Xiao, sulit ba? Lahat ng lugar na aking pinoprotektahan, lahat ng taong kasama ko, mangyaring gamitin ang inyong mabuting puso. Tulungan ang aking pundasyon. Dapat manalo. Gamit ang katawan ko. Matupad ang kagustuhan ng lahat, ang laban na ito. Tiyak na panalo. Ang alon ng demonyo ay napigilan na. Ngayon na, gumanti. Patayin! Para kay Xiao Xiao. Hahaha! Ang sarap! Tikman mo itong kuko ko! Ginawa mong saktan si Ate Xiao Xiao. Tudurugin kita, anak ng pagong. Ipapakita ko sa inyo ang galit ng kangang Ching Chiu Fox. Kahit na hindi masarap, pero para kay Ate Xiao Xiao, titiisin ko. Imposible. Paano ako matatalo sa mga langgam? Ikaw ang may kasalanan. Kapag napatay kita, matatapos ang lahat ng ito. Harangin siya. Huwag mong subukang saktan si Xiao Xiao kahit isang maliit na bahagi. Mamatay ka. Kaya mong ibaliktad ang mga bundok at ilog. Kaya mong pumatay ng mga nilalang. Ngunit hindi mo kailanman masisira ang landas na pinagsasaluhan ng milyon-milyong nilalang. Ayoko. Ngayon na, sabay-sabay tayong lumusob. Lipulin ang mga ito. Demonyo, isa pa namang kuko. Mula sa akin, dudurugin ko ang iyong demon core. Masasamang espiritu. Ngayon, papauwiin ka namin sa wala. Mamatay ka na. Panalo. Nanalo tayo. Nakaligtas tayo. Xiao Xiao, kumusta ka? Xiao Xiao sobra, na bang ginamit ang iyong kapangyarihan. Huwag mo akong pakialaman. Tulungan mo akong makarating doon yung butas ng 10,000 Demon Abyss. Hindi pa nasasara. Ang selyo ay lubusang nasira. Malamang mahirap na itong ayusin. Maliban kung may sinaunang artifact. May sinaunang dakilang nilalang na handang ubusin ang lahat ng kanyang cultivation. Kung hindi. At Bahala na ako. Xiao Xiao, sobra ka nang naubos. Hindi ka na pwedeng lumaban. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ate Xiao Xiao sobra na ang nagawa mo? totoo, Xiao Xiao, ang katawan mo ngayon ay nasa huling hininga na. Kung lalaban ka pa, hindi nakakayanin. Kung hindi natin isasara ito, hayaang lumaganap ang demonyong enerhiya sa mundong ito. Kahit wala na ang Chaos Demon God, darating pa rin ang alon ng demonyo. Akala ko sa buhay ko, mabubuhay ako sa galit.
walang saysay na lumipas ang panahon. Sino nga bang hindi? Kung hindi dahil kay Xiao Xiao. Sa tingin ko, namatay na ako sa nagyayelong bundok. Tama, tama. Kung hindi dahil kay Ate Xiao Xiao, saan kami makakakuha ng sapat na pagkain at mainit na damit? Salamat kay Ate Xiao Xiao. Kaya naming makaranas ng ganito kasama. Ano ba kayo? Bakit biglang nagpe-present ng buod? Si Chongming ay naglinang ng 10,000 taon, matagal na mangmang, hindi kailanman naliwanagan. Sabi ng lahat na kami ay mga demonyo dahil hindi namin sinasamba ang mga Diyos, hindi sumusunod sa langit, hindi hinahangad ang walang kabuluhang pangalan at insenso sa mundong ito. Ngayon, nasira ang selyo ng demonyong Gorge. Kami, bilang mga hari ng demonyo, muling itatayo ang selyo. Tawagin man kaming demonyo sa loob ng 10,000 taon, wala kaming ikinakahiya sa katarungan ng langit at lupa. Ang 3 kaharian ay maaari rin naming bantayan. Huwag kayong magpakatanga. Xiao Xiao, salamat sa pagdating sa aming buhay. Patay na ang demonyo. Ligtas na ang mga tao. Salamat sa nakatatandang Lin sa pagligtas sa mundo. Ang kanyang kabutihan ay kasing liwanag ng araw at buwan. Mga espiritu ng Zebu, nais naming parangalan ang nakatatandang Lin bilang hari ng lahat ng demonyo. Susunod kami, magpakailanman. Itago na ang mga gamit. Umuwi na kayo. Hinihintay kayo ng pamilya ninyo na makauwi kayo ng ligtas. Kailangan ng kapayapaan sa bundok Qingyon. Dapat na ring tumahimik ang mundong ito. Pareho pa rin ang bahay na ito, pero wala na ang ingay dati. Ate Xiao Xiao, Bumalik na ako. wala na sila, di ba? Nandyan pa sila, nasa loob ng selyo, binabantayan ang bundok na ito. At ikaw, at ako. Ang bahay na ito, biglang naging napakalawak at walang laman. Ate Xiao Xiao, hindi ka aalis dito, di ba? Bagamat tapos na ang sakuna, hindi pa naaayos ang gulo. Masyado nang magulo ang 3 kaharian. Hindi na dapat magpatuloy ang katarantaduhan. Sasabihin mo, makikinig ako. Nandito na kayo lahat. Ngayon, ang gulo sa demonyong bangin ay naayos na. Dapat magkaroon ng mga patakaran ang mundo. Ngayon, samantalahin natin ang pagkakataong ito upang sabihin ang mga masasakit na katotohanan. Itatakda natin ang mga patakaran ng 3 kaharian. Simula ngayon, lahat ay susunod. Ang mga demonyo ay hindi mananakit ng tao. Kung nais ng mga demonyong bumaba sa bundok at maglibot sa lungsod, kailangan munang magulat sa akin, magparehistro at mag-iwan ng pangalan, at sumailalim sa ating mga alituntunin. Kung magloloko, palalayasin mula sa bundok. Sa malalang kaso, ikukulong ng tuluyan, huwag asa na makalalabas. Pangalawa, ang mga tao ay hindi papatay ng walang dahilan. Ang mga monghe ng mahika at mga dalubhasa sa martial arts, kapag nakatagpo ng demonyo, dapat munang tingnan kung ano ang ginawa nito. Ang mabuting demonyong hindi nanakit ay dapat parusahan ayon sa batas. Susundin namin ang turo ng nakatatanda. Hindi kami lalabag. Pangatlo, kapag may problema, pag-usapan sa hapagkainan. Magtatag ng isang konseho ng pagkakasundo sa 3 kaharian. Ako si Mayaman ang mangunguna. Kung may alitan o di pagkakaintindihan, umupo muna, kumain, at mag-usap. Ang kapayapaan ay pinakamahalaga. Sa mga sadyang manggugulo lamang, kami gagamit ng mahigpit na parusa. Susundin namin ang kasunduan ng nakatatanda. Ang mga monghe ay tatalima at hindi papatay ng walang dahilan. Ang kasunod na pagpaparehistro at pagpapahatid ng mensahe. Naaalala lahat? Ito ay hindi biro. Ito ay mapayapang araw na ipinagpalit ng maraming buhay. Sinumang maglapastangan, ako ang unang hindi magpapatawad. Ang mga monghe ay nanunumpa. Hindi papatay ng walang dahilan. Hindi gagawa ng masama. Ang lumabag ay itatapon sa Xuanmen. Hindi na muling gagamitin. Kung may paglabag, parusang pagbabawal. Ang patakarang ito ay magkakabisa mula ngayon. Sino man ang magtangkang sumuway, sama-sama siyang haharapin ng 3 mundo. Noong una, puro pagpatay ng demonyo ang iniisip. Sa tagal ng panahon, ang pagpatay ay naging kakayahan na. Nakalimutan na lang, ang pagsasanay ay pagsasanay ng puso. Pagsasanay ay pagpapatalas ng espada sa puso, hindi ang espada sa kamay ang pinapakain ng dugo. Ang dapat patayin ay iyong mga kasawian at masasamang espiritu, hindi ang pumapatay sa kabuhayan ng iba. Guro, kapag marami ang mga patakaran, baka hindi na tayo gaanong malaya tulad ng dati. Natatakot kami na sa bundok. Kapag matagal nang nanatili, makakalimutan na kung paano lumakad. Ang patakaran ay para bigyan kayo ng daan. Upang makalakad kayo ng panatag sa daan, hindi upang gapusin kayo ng kadena at igapos. Ang dapat ninyong matutunan ay ang pag-ingatan ang daang ito at mamuhay ng mapayapa. Hindi ang yurakan ang daan ng iba.
at magulo ang gawin. Dati, sa lahat ng bagay, kami ay umaasa kay Ate Xiao Xiao. Mula ngayon, kailangan naming umasa sa aming sarili upang protektahan ang kapayapaang ito. Hindi ninyo kailangan na ituring akong Diyos. Seryosohin lang ang mga patakarang ito. Sapat na. Kuya, ang iyong kabute ay mukhang talagang astig. Oo naman, Ferres. Kakakuha lang namin sa bundok. Sariwa. Ikaw pala, tagal na hindi nagkita. Miss Lin, mabuti naman? Pumasok ka at uminom ng tsaa. Hindi na. Pumunta ako para tuparin ang pangako. Ako ang tadhana ng mundong ito. Nahulaan ko. Ang kayang lumikha ng ganitong kaguluhan, maliban sa Diyos, wala nang iba. Ang kidlat na pagsubok noon ay para lamang akayin ka rito, ginang. Ang mundong ito ay sobrang puno ng negatibong enerhiya. Kailangan ng iyong kabutihan upang malunasan. Kaya mo ako dinukot? Hindi kita dinukot. Nakiusap lang ako. Ngayong tapos na ang malaking sakuna, payapa na ang tatlong mundo. Ang iyong kabutihan, ginang, ay walang hanggan. Para pasalamatan ka, maaari kong tuparin ang alinman sa iyong nais. Maging immortal, o Diyos, lahat ay posible. Gusto kong umuwi. Ang 5 taon na ito, ayos ba ang aking ina at sila? Ang iyong ina ay nasa mabuting kalagayan at payapa, ngunit lagi siyang naghihintay sa iyong pag-uwi. Salamat. Ang dapat magpasalamat ay ang mundong ito. Paalam na, ginang. Ate Xiao Xiao. Paalam. Xiao Xiao. Gising ka na? Ma? Xiao Xiao, gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Doktor! Doktor! Himala, 5 taon siyang nakaratay. Ang lahat ng vital signs ay nag-improve ng napakabilis. 5 taon? 5 taon kang tulog. Akala ko hindi na kita maririnig na tumawag ng nanay. Pasensya na. Pinag-alala kita. Bumalik na. Bumalik lahat sa simula. Sobra na yata akong nagtagal doon. Muntik ko na ring makalimutan kung sino ako. Ate Xiao Xiao, dati ganoon ako tawagin ng lahat. Ngayon, wala nang taong tatawag sa akin. Hindi pwede. Masyadong mabangis ang asong ito. Hindi talaga makalapit. Doktor, pakiusap. Masyadong namamaga ang tiyan nito. Iligtas niyo siya. Pakawalan niyo siya. Dr. Lin, kakagatin kayo ng asong ito. Gastric torsion. Kailangan agad ng operasyon. Ihanda ang anesthesia. Jian Zuliang Sijin. Abao, Suli, Xiaotian, Chongming. Nako, parang may hinahanap sila. Paano nakatakas ang mga tangang ito? Nine-tailed fox ba yan? Special effects lang. Masyadong makatotohanan. Nandyan ako mismo. Totoo. Nang lumitaw ang mythical beast, tumigil ang bagyo at niebe. Bakit kumikinang ang usa na iyon? Nagkaisip na ba yan? Auspicious signs sa Qingyun Mountain. Nag-livestream para sumikat. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Na manatili kayo? Bakit ang kulit ninyo? Binibining Lin Xiao Xiao, magandang araw po. Kami ay mula sa pambansang ahensya ng pamamahala ng mga espesyal na natural na pangyayari. Ako ang hinahanap ninyo. May kailangan kayo? Tungkol ito sa Qingyun Mountain at sa insidente ng mga halimaw na lumitaw. Sa lugar kung saan lumitaw ang mga halimaw, natuklasan namin isang kakaibang energy wave. Katulad ng natitirang enerhiya sa aksidente mo 5 taon na ang nakalipas, halos pareho ang naiwan. Sasama ako sa inyo. Binibining Lin. Dahil pumayag kayong makipagtulungan, may ilang bagay na hindi namin itatago sa inyo. Ang mga halimaw na iyon ay mga nilalang sa daigdig. Mayroon silang supernatural na kapangyarihan. At tila may napakataas na katalinuhan. Sa ngayon, kahit hindi pa sila nananakit ng tao, pero nagdulot na sila ng malaking takot, inutusan kami ng nakatataas na kailangan nating agad kumpirmahin ang kanilang intensyon. Kung Kung hindi mapipigilan, lipulin sila. iyon ang huling paraan, mas gusto naming makipag-usap at protektahan. Huwag kayong mag-alala.
Hindi sila mananakit ng tao Paano kayo naging sigurado? dahil naghahanap sila ng pamilya. Sinungaling. Sinabi mo babalik ka. Pinaghintay mo kami ng matagal. Bumalik na ako. Ate Xiao Xiao, malaking sinungaling ka. Bakit mo ako iniwan mag-isa? Paano kayo nakarating dito? Hindi ba ginamit ninyo ang inyong mga katawan para punan ang malaking hukay na iyon? Matapos naming punan ang demonic abyss, hindi namin inaasahan na natuklasan namin sa ilalim ng demonic abyss may isang space crack na konektado. Kaming ilan ay dumaan sa crack at gumala sa void ng matagal bago namin naramdaman ang iyong presensya. Karamihan ng aming lakas ay nawala. Ngayon, isa na lang akong ordinaryong tigre. Wala na akong takot. Kahit umutot ako, walang natatakot. Ngayon, wala na akong magawa kundi kumain. Sulit ba iyon? Kahit saan may Ate Xiao Xiao, iyon ang tahanan. Ginang Lin, ang sabi mo ay, lahat sila ay. Sa mundong iyon, sila ay... Ngunit dito, sila ay isang grupo ng may kakaibang kakayahan mga endangered na hayop at saka para makarating dito, naubos na ang karamihan ng kanilang kapangyarihan. Ngayon, maliban sa mas mahabang buhay, medyo mas matalino walang pinagkaiba sa nasa zoo. Ang kakaibang pangyayari sa video na iyon, iyan ang natitirang enerhiya ng paglalakbay sa panahon. Nawala na. Ito ang aming garantiya. Ipinapangako naming susundin ang batas ng tao, hindi mananakit o maninira. Buong puso naming sinusuportahan yung kapayapaan at pagkakaisa ng lipunan. Ginang Lin, dahil handa kayong maging garantiya at sila talagang nagpakita ng napakataas na katalinuhan at kabaitan, maaaring maglaan ng isang lugar para sa inyong tirahan, ngunit kailangan kayong maging tagapag-alaga at ganap na responsable. Siyempre, ako ay isang tagapagluto. Ang pagpapakain sa kanila ay aking trabaho. Itong usa, talagang kaibig-ibig. Kita, 3,000. Gastos, 5,000. Mga kaibigan, tingnan ninyo ang tanawin ng aming Qingyun Mountain. Ngayon, si Ate Xiao Xiao ay magpapakita sa inyo ng kanyang galing, isang sinaunang lutong palasyo na nawala na. Ang apoy na ito ay perpekto. Malapit na itong mailuto. Mag-ingat lahat! Ihahain na. Ate Xiao Xiao, sinabi ng Ale kanina, ay magpapakilala ng isang napangasawa kay Abao si Kui Hua mula sa kalapit na nayon. Ano ang sabi ni Abao? Sabi ni Abao, maliban kung si Kui Hua ay makapagtanim ng napakatamis na karot, kung hindi, walang usapan. Ang nyebe ngayong taon ay talagang malakas. Ang masaganang niebe ay tanda ng masaganang ani Ate Xiao Xiao. Magsasama ba tayo palagi? Oo, palagi tayong ganito. Kahit saan basta't magkakasama tayong lahat, iyon ang tahanan.